Pagdating mo sa aming shop, talagang nagniningning. Hahaha. Tigil na ang kalokohan. Bilisan mo ang pag-aayos. Sa lugar na itong pangit, mababawasan ang halaga ko sa bawat segundo. Sige, aayusin ko kaagad. Lin Chen, bilisan mo at ayusin ang kotse ni Ginoong Long. Hindi pa ako tapos kumain. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong kumain? Sige, tilaan mo ako sa sahig. Huwag kang magmalabis. Ang lakas ng loob mong sumagot, bata. Gaano kalakas ang loob mo? Maniwala ka o hindi, guguho ko ang tindahang ito ngayon din. Anong lakas ng loob mong sumagot sa kanya? Si Master Long ito. Hindi sapat ang 10 buhay mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Young Master Long, may sira ang ulo ng taong to. Ikaw ay isang marangal na tao, patawarin mo na siya. Ngayon, dilaan mo ang sahig para sa akin at magmano ka sa akin sa sahig. Palalampasin kita. Kung hindi, agad akong maghahanap ng taong gigiba ng tindahan mo para magdusa ka. Hepe, malinaw na nanggugulo lang sila dito. Tumahimik ka. Kasalanan mo ang pagkapahamak kay Master Long. Bilisan mo, lumuhod ka at dilaan mo. Huwag mo kaming idamay. 3 taon na akong nagtatrabaho rito. Sa paningin mo, ganoon na ba kasama ang pagkatao ko? Lin Chen, ikaw na ang bahala. Tingnan mo kung sino ang kinainisan mo. Sasabihin ko sa'yo, hindi kita kayang protektahan. Ikaw lang ang maaasahan mo. Ang matalino, hindi nagpapatalo sa harapan. Gawin mo ang sinabi ni Master Long. Ang tiyo mo nagmamadali at nagpapanggap para sa akin. Ayaw mong dumila, di ba? Kung hindi siya dumila, ikaw ang dumila. Lord Dragon, ang Panginoon ninyo ay maraming pahintulutan ninyo kaming mga karaniwang tao. Ginagamitan ako ng emosyon ng matandang to. Baliin ang mga binti niya, buwisit! 2 aso ang nangahas na lapastanganin ako. Gusto kong malaman kung gaano kahirap ang putang to. Tatay. Sino ka? Bakit mo hinampas ang tatay ko? Oh, anak mo, gusto ko siya. Bigla akong nagbago ng isip. Basta't samahan ako ng anak mo ng 1 buwan, palalampasin kita. Kung hindi, babalihin ko ang binti mo ngayon din. Humingi ka ng tawad. Ano ang sinabi mo? Mali ba ang narinig ko? Gusto mong humingi ako ng tawad? Maniwala ka o hindi, papatayin kita. Gago nangahas kang hampasin ako. Alam mo ba kung sino ang kuya ko? Hindi kailangang malaman. Bulag kang tanga, makinig ka. Ang kuya ko ay isang kilalang tao sa Yanjing, Young Master Chu Chu Tianao sa Yanjing. Maging ang mayayamang negosyante o ang mga nakatataas na pamilya, lahat gustong magpasikat sa kanya. Kung hinampas mo ako ngayon, kapag nalaman niya, kakasuhan kanya ng direkta Flame King Hall sa oras na yon, pipilitin kang tumawag kay Tian Tian Show, magmamakaawa ka na lang na mamatay. Kahit na si Chu Tianao, kahit na hanapin mo ang Flame King Palace, kailangan mong lumuhod sa harap ko. Gago na ngas kang hamakin ang Palace of the Flame King. Walang respeto sa mga marangal at mayabang. Mga kapatid, putulin ang dila ng taong to at dukitin ang mga mata niya at turuan siya ng mga patakaran. Sino ang may lakas ng loob na humakbang pasulong? Mamatay ka. Amo, sino to? Yung mekanikong yan. Nagpapanggap kang duwag. Huli ka. Halika, para saan pa kita pinakain? Kung lalaban ka, papatayin ko siya gamit ang kutsilyo. Ngayon, lumuhod ka at magmano sa akin ng 3 beses pagbibigyan kita. Lin Chen, gago ka, pinatay mo ako. Lumuhod ka. Huwag kang magingay dito o magiging seryoso ako. Nagbobolahan. Sige, gibayin niyo ang tindahan para sa akin. Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Huwag kang maghanap ng kamatayan. Lin Chen, papatayin mo kami. Hoy, kahit sunugin ko ang lugar na ito, anong magagawa mo sa akin? Kung maglakas loob kang hawakan ako, ipapadala ko ang amo mo sa impyerno. Matigas ang ulo at matigas ang ulo. Mukhang naghahanap ka ng kamatayan dahil ikaw ang gumagawa ng gulo ng walang dahilan. Ikaw ang unang humamak sa etika ng tao at ayaw makinig sa payo at paulit-ulit na nanggugulo at nagsisimula ng away. Ngayon, sisirain ko ang aking panata upang magsagawa ng katarungan para sa langit at itaguyod ang katarungan. Sino ka? Nagagamit ng tunay na sining ng dragon na matagal nang nawala. Ito ang ipinagbabawal na teknik ng palasyo ng Hari ng Apoy. Sino mang gumamit nito nang walang karapatan ay papatayin ng tunay na Dragon Flame King. Kailangan mong mamatay. Sino ako? Hindi mo karapat-dapat malaman. Bago ako magalit, lumayo ka ng malayo hanggat kaya mo. Mayabang ka ano? Sasabihin ko sa iyo, malapit ka nang mamatay. Hintayin mong isumbong kita sa dakilang tagapagtanggol ng palasyo ng Yan King, matandang Xiao Tianye. Ikaw ay mapupunta sa ika-18 impyerno.
Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Xiao Tianyi, bibigyan kita ng 3 minuto. Lumitaw sa harap ko o kung hindi, umalis ka sa palasyo ng Hari ng Apo. Ginoong Xiao may gumagamit ng ipinagbabawal na pamamaraan dito. Dali arestuhin siya. Tapos na ang 3 taong pagsubok. Ang iyong lingkod na si Xiao Tianyi ay dala ang Yan Wangling upang salubungin ang pagbabalik ng emperador ng impyerno. Sa loob ng 3 taong ito, nasubok ako sa mundo ng mga tao. Naranasan ko ang kapangyarihan ng mga malupit, ang kayabangan ng mga mapagmataas, ang kabagalan ng hustisya, ang katiwalian, at ang paghamak ng mga opisyal sa mga mamamayan. Panahon na para bumalik sa palasyo ng impyerno at ituwid ang lahat. Xiao Tianyi, matigas ang ulo ng mga tauhan mo. Niloloko nila ang kanilang mga nakatataas. Ginagamit ang pangalan ng palasyo ng impyerno para mangapi sa labas at gumagawa ng masama. Hindi ka mahigpit. May kasalanan ka? Talagang hindi ko alam. Longwu, ininsulto mo ang emperador, hindi mo siya iginalang. Isang krimeng kapital ito. Nagkamali ako. Karapat dapat akong mamatay. Hindi ko alam. Aking Panginoon, pakiawa naman. Ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Ibig mong sabihin, kung hindi ako ang emperador ng apoy, ay maaari akong apihin ng basta-basta? Xiao Tianyi, tauhan mo siya. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang bahala sa kanya. Mapagpiyaya ang emperador. Halika. Si Longwu ay nang-aapi sa mga tao at hindi nagbago. Ayon sa batas, ikukulong siya sa bilangguan sa ilalim ng tubig at paparusahan ng kidlat bilang parusa. Kumusta na ang ipinagagawa ko? Sinunod ko ang utos ng emperador na itatag ang Wansheng Group sa Jiangcheng. Ang iyong asawa, si Miss Chen Lingshan, ay naging ang pangunahing partner ng grupo. Ang Zhongzhou Chamber of Commerce ay kusang nagpakita ng pabor sa atin at nag-alok ng 30% ng kanilang shares, kapalit ng pagkakataong makipagtulungan sa Wansheng Group. Kaarawan ni Lingshan ngayon, magpadala ng handog na pambati sa ngalan ng grupo. Opo. Nagpadala na ang tauhan ko ng order na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso kay Miss Chen. Mabuti. Sa kasalukuyang kakayahan ng pamilya Chen at ni Lingshan, ang pagtanggap sa 10 bilyong order na ito ay ang pinakamataas na limitasyon nila. Paano naman? Ano ba ang problema? Emperador Mei, isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang inyong kamahalan ay mataas at nasa tuktok ng Yanjing, samantalang ang pamilya Chen ay huli lamang sa mga first class na pamilya. 3 taon na ang nakalipas, hindi pa ito maituturing na third-rate na pamilya. Paano sila napagbigyan ng emperador? Sa nakaraang 3 taon, magkapantay ang turing ko at ni Lingshan at nagtulungan kami. Hindi ba yon sapat? Paumanhin, nagkamali ang iyong tauhan, parusahan ninyo po ako. 3 taon ng pagtahimik paumanhin, ibabalik ko ang ningning ng Hall of Hell. Ipag-utos mo na tipunin ang mga bayani mula sa buong mundo. Pagkatapos ng 7 araw, magdaraos ng koronasyon ang Cloud Summit Palace. Gusto kong ipaalam sa mundo na muling lilitaw ang Flame Emperor. Opo. Sa nakaraang 3 taon, salamat sa iyong pag-aalaga. Huwag kang magatubiling kumontak sa akin kung may problema ka. Maghanap ng isang magaling na pastry chef. Gusto kong gumawa ng cake para kay Lingshan ng mag-isa. Ay naku, sa nakaraang 3 taon, may malaking Buddha palang nakaupo sa tabi ko. Napakabulag ko. Mr. Shen, ito ang ipinahanap ninyo sa akin. Lahat ng impormasyon tungkol kay Ling Xin. 3 taon na ang nakalipas. Nagkakaproblema si Lin Chen, ang pamilya Chen na hindi pa kilala noon. Mula noon, at doon na nagtatrabaho sa auto repair shop hanggang ngayon. Kakaiba, sa nakaraang 3 taon, napakalaki ng pinagbago ng pamilya Chen. Mula sa isang hamak na pamilya, naging biglang yaman at kilala sa negosyo. Kawili-wili. Ginoong Shen, ano sa palagay mo ang dahilan ng pag-angat ng pamilya Chen? Dahil kay Lin Chen kaya? Nabasa ko na ang impormasyon tungkol sa pamilya Chen. Maliit na negosyante lang sila dati. Kung hindi dahil kay Lin Chen, nasa ilalim pa rin sana ang pamilya Chen. President Shen, pasensya na. Kawili-wili si Lin Chen. Sayang lang, nakatali siya sa pamilya Chen. President Shen, ayon sa balita, ngayong gabi ang birthday party ni Miss Chen. Itinuturing na kahihiyan ng pamilya Chen si Lin Chen. Ang handaan ngayong gabi, dapat ba tayong dumalo? Mahirap hanapin ang hinahanap mo, pero ngayon hindi na. Kunin mo ito ngayon, investment agreement para sa pamilya Chen, para dalawin ang pamilya Chen. Opo.
Ginoong Shu, ang lupit mo kanina. Nasaktan mo siya. Putang ina mo. Hindi ba masaya kanina? Huwag kang mag-alala. Pangako, 5 milyon ang baon mo, hindi ako magkukulang. Kung madadala mo ang kapatid mo, si Chen Lingshan, bibigyan ko rin ang pamilya Chen ng 1 bilyong order. 1 bilyong order. Ginoong Shu, hindi ba ako magaling kanina? Bakit si Chen Lingshan pa rin ang gusto mo? Yung mataray na yon. Second hand na yon. Hindi mo naintindihan. Mas kanais-nais ang masungit na maganda para lupigin. Ano? Natatakot ka bang hindi kita mapakain ng dalawa? Sige, aayusin ko ang birthday party para kay Chen Lingshan. Pagkatapos ng party, iaayos ko kayong dalawa. Lahat. Birthday party ng batang to ngayon at kasabay na rin yung handaan para sa aking anak. Ngayong pagkakataon, ang aking anak ay nagkaroon ng magandang kapalaran na makuha ang pabor ng Zhongzhou Chamber of Commerce. Lahat yan ay dahil sa inyong pag-aalaga sa kanya araw-araw. Uunahin ko na ang pag-inom. Ginoong Director Chen ang anak ninyo. Sa murang edad pa lamang ay kinikilala na ng Zhongzhou Chamber of Commerce, maliwanag ang kinabukasan niya. Talagang magiging pinakamahusay siya sa lahat mamuno sa pamilya, maging pangunahing pamilya sa Jiangcheng. Sobra naman po ang papuri ninyo. Bata pa po ako at kulang sa karanasan, kailangan ko pa po ang inyong patnubay. Salamat sa inyong magagandang salita. Kapag naging pangunahing pamilya na ang aming mga Chen, talagang hindi ko bibiguin ang inyong suporta. Tara. Mahal, maligayang kaarawan. Lin Chen, masayang araw ito para sa aming pamilyang Chen. Ikaw na walang kwenta, may mukha ka pang pumunta. Ito ang cake na ginawa ko gamit ang sarili kong kamay. Anong ginagawa mo? Ang mga tao rito, mayaman o maharlika, dumating ka dala ang ganitong kalumang bagay. Gusto mo bang ipahiya kami ng sadya? Umalis ka, huwag kang magkagulo dito. Ako? Nakakaagulo? Mahal, ito ang paborito mong cake. Lahat ng regalo dito, ginto o jade o jadate. Dala mo ang ganitong murang bagay. Muntik ko nang makalimutan. Kasing mura mo siya. Ikaw lang na mahirap ang bibili ng ganitong regalo para mapasaya ang kapatid ko. Hindi mahalaga ang halaga ng regalo. Ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal. Sino siya? Hindi mo nga siya kilala. Asawa siya ng anak ng pamilya Chen. Mekaniko lang. Ano, nandito na siya, ang asawa ng anak ng pamilya Chen. Ay, mekaniko pala. Nagbibiro ka ba? Lin Chen, masayang araw ito para sa pamilya Chen. Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumunta sa handaan? Tatay, asawa ko si Linshan. Birthday niya ngayon. Narito ako para magdiwang ng kanyang kaarawan. May problema ba? Mga taong katulad mo sa buong katawan mo, amoy ka ng kahirapan. Paano ka naglakas loob na pumunta sa ganitong eksklusibong lugar? Hindi ako natatakot na maabala ang mga panauhin. Ikaw, insekto, hindi ka karapat-dapat na tumayo dito. Nanay, paano mo nasabi yan? Itong walang kwentang regalo, malamang inabot ng ilang araw na sahod nito. Paano kung ako na ang kukuha nito para sa'yo at kakainin? Basura, nagpadala na ako ng tao para maghanda ng magandang regalo. Maaasahan ito ng pamilya Cheng sa isang iglap ng unang pamilya. Nanay, naririnig mo ba ako? Itong basurang Lin, sabi niya kayang gawin ng pamilya Chen natin na maging nangungunang pamilya. Nakakatawa talaga. Ikaw lang, magpapadala ng tao para magbigay ng regalo, delivery boy ka ba o kaya courier? Huwag kang umihi. Kumuha ng litrato ng sarili mo para makapangalap ng 10,000 piso. Tama na, Lin Chen. Mahal, hindi ko sinasadya na magdulot ng gulo. Gusto ko lang bigyan ka ng sorpresa. Oo, ikaw mismo, ang sumira ng birthday party ko. Talaga namang dapat akong masorpresa. Malinaw naman na siya. Kailangan mo bang lubusang ikahiya ang pamilya Chen bago ka sumuko, di ba? Ako. Sabi ng iba, isa kang tamad na asawa at walang ambisyon. Sa nakaraang 3 taon, hindi kita hinihinga na tulungan ako sa karera ko, kundi natulungan akong magtagumpay. Hindi kita hinihinga na protektahan ako sa hirap. Sa totoo lang, sa kakayahan mo, wala kang magagawa. Pero ngayon, kailangan mo pa akong ikahiya. Hindi ka pa ba makapagtrabaho bilang gigolo? Lingshan, nitong mga taon, laging iniisip mong gigulo ako. Hindi ba? Sa galing at ganda ng kapatid ko, tiyak na mag-aasawa siya ng mayaman. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya maghihirap ng ganito. Sabi mo, hindi ka pabigat sa pamilya namin. Siyempre hindi. Sa mga nakaraang taon, ang lahat ng narating ng pamilya Chen ay dahil sa akin. Nanay, tatay, narinig niyo ba yon? Sabi nitong walang kwenta, ang kasalukuyang estado ng pamilya natin ay utang na loob sa kanya. Ay utang na loob sa kanya isang mekaniko. Lin Chen, hindi ba mas maganda kung tahimik kang aso na lang? Tumahimik ka, Lin Chen. Ikaw gusto mo bang galitin ako? Magandang handaan. Pero kailangan mong gawin itong ganito, Lin Shan. Ito ang problema mo. Ikaw ang bahalang ayusin. Tatay, hindi ako. Huwag mo akong tawaging tatay. Wala akong walang kwentang manugang na katulad mo. Tama na, Lin Chen. Dati hinahayaan kita sa lahat.
Kailangan bang gawin mong nakakahiya ang lahat? Napakababa at hindi mo kayang tiisin sa paningin mo? At hindi mo kayang tiisin? Hindi ba? Nakakahiya naman. Lin Chen, hindi ba sa tingin mo, pagkatapos mong pakasalan ng ate ko, miyembro ka na ng mataas na lipunan? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang agwat sa pagitan ninyo parang langit at lupa ang agwat ninyo. Nakaukit sa buto mo ang kahirapan. Ano, hindi ka sangayon? Pumunta ka sa handaang ito ngayon na nagsasabing ang aming pamilyang Chen ay umaasa sa iyo. Ganun ba talaga ang iniisip mo? Sasabihin mo bang kung wala ka, ang aming pamilyang Chen ay mapapahamak? Tama, ito ang katotohanan. Nagagawa mo pang magsalita ng ganyan. Lin Chen, sa nakaraang 3 taon, hindi ko napansin na ganito kalapad ang mukha mo. Umalis ka na rito o tatawagin ko ang seguridad. Malaking balita! Ang maalamat na ginang ng pamilyang Shen sa Yanjing siya mismo ay pupunta sa Jiangcheng para mamuhunan sa pamilyang Chen. Totoo ito. Nakatanggap din ako ng mensahe. Ang pamilya Shen sa Yanjing ay napakalaki ng pagpapahalaga kay Miss Lingshan. Mukhang ang estado ni Miss Lingshan ay tataas ng todo. Hindi lang ng Zhongzhou Chamber of Commerce kundi pati ng pamilya Chen sa Yanjing ay pinapahalagahan siya. Sa pagkakataong ito, mukhang ang pamilya Chen ay talagang magiging isang global top stream at magiging isang puwersang dapat ikatakot. Mr. Chen, binabati kita. Sige, ito ay dobleng kaligayahan. Linshan, magaling ang ginawa mo. Naabot mo ang inaasahan ko sa'yo. Bakit hindi ka nagsasalita? Lin Chen, bakit hindi mo samantalahin para magmayabang? Sabihin mo na ang pamilya Shen sa Yanjing na pag-i-invest sa kapatid ko ay dahil lahat sa'yo. Isang palaboy na naghahanap ng atensyon. Paano siya nangahas na makisalamuha sa pamilya Shen? Para sa isang top-tier na pamilya tulad ng mga Shen, paano ito malalaman ng tangang ito? Lahat may kaibigan ako na executive sa Wansheng Group. Minsan ay inamin niya sa akin na pinahahalagahan ng Wansheng Group ang kakayahan ng kapatid ko at malaki ang pagpapahalaga nila. Nagpakita na sila ng intensyon na mamuhunan. Ang mapahalagahan ng Wansheng Group ay isang malaking karangalan. Mukhang ang aming Jiangcheng ay magkakaroon ng isang bagong super pamilya. Lingshan, sa panahong iyon, huwag mo kaming kalilimutang tulungan. Lin Chen, kaya ngayon, alam mo na, ang agwat mo at ng kapatid ko, manatili ka na lang na walang kwentang manugang. Kung mapasaya mo ang kapatid ko, maaari ka pa naming tiisin ng pamilya Chen. Ang usapin ng pamilya Shen sa Yanjing talagang hindi ko alam. Ang pamumuhunan ng Wansheng Group sa pamilya Chen ay talagang utos ko. Utos mo? Sino ka ba? Paano mo mauutusan ng Wansheng Group? Bakit mamumuhunan ang Wansheng Group sa Jiangcheng sa isang hindi gaanong mahalagang maliit na pamilya? Sa isang maliit na pamilya? Lin Chen, kailan ka titigil sa paggulo? Itabi mo ang iyong katawatawang pagmamataas. May hangganan ang pagmamayabang. Kung ganoon, maghiwalay na tayo. Asawa ano? Ang ginagawa mo ngayon nakakasuka. Mayabang at walang respeto sa iba. Talagang nabigo ako sa'yo. Pagkatapos ng handaan, papagawin ko ang kasunduan para sa diborsyo. Maghihiwalay na tayo. Lingshan, itong 3 taon, nakalimutan mo na ba ang relasyon natin? Ang aming pamilyang Chen ay hindi nagtitiis ng mga hamak na tao. Lin Chen, sa dami ng kalat sa sahig, lumabas ka na ngayon. Lingshan, sigurado ka bang gusto mo ng diborsyo? Lin Chen, 3 taon mo nang pinahihirapan ang anak ko, hindi ka pa ba nasisiyahan? Ang anak ko ay ipinanganak para maging dakila. Ikaw, isang hampas lupang lalaki, hindi ka karapat-dapat sa kanya. Seryoso ang sinabi ko kanina. Kung sa loob ng 3 taon, kahit kaunti lang ang ipinagbago mo, baka nakaya ko pang tiisin. Pero tingnan mo ano ba ang ginagawa mo. Sa nakalipas na 3 taon, nagsikap ako para sa pamilyang Chen at naging mapagpakumbaba. Maliban na humingi ako sa Wansheng Group ng puhunan para sa pamilyang Chen ay mali. Hindi ka nagsisisi. At matigas pa rin ang ulo. Alam mo ba, pagtingin ko pa lang sa'yo ngayon, nasusuka na ako, desidido na ako. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa'yo ang pamilyang Chen. Sige, igalang ko ang desisyon mo. Sana hindi ka magsisi. Umalis ka sa aming pamilyang Chen. Ang aming pamilyang Chen masyado nang huli para magsaya. Paano ako magsisisi? Sabihin ko sa'yo, ang ate ko sikat na sikat. Negosyanteng biglang yaman at ang aming pamilyang Chen ay malapit ng umangat para maging isang pangunahing pamilya. At ikaw, isang hamak na part-time worker lang, gising ka. Ikaw at kami hindi tayo magka-level. Kung hindi mabait ang ate ko na tinanggap ka, walang magkakagusto sa basurang tulad mo. Gusto ko. Dumating na ang pamilyang Shen ng Yanjing. Narito na si Ji Shen. May mahabang paraan para salubungin, walang galang. Hindi ko inaasahan. Kakalabas lang ng balita. Agad-agad na dumating si Ji Shen sa eksena. Mukhang ang pamilya Shen ng Yanjing ay seryoso sa pamumuhunan nila sa pamilya Chen. Malaki ang halaga nito sa kanila. Siyempre, binibining Lingshan ay napakasikat ngayon. Siya ay marangal at kayang mag-utos ng libo-libo. Tinatawag siya ng maraming puwersa bilang anak ng langit. May maliwanag na kinabukasan. Kahit ang pamilya Shen sa Beijing ay hindi kayang baliwalain siya.
Presidente Shen, narito ka para sa pamumuhunan. Napakabuti mo. Isang napakaliit na bagay lang ito. Hindi karapat-dapat sa personal mong pagpunta. Sa pagkakataong ito, pumunta ako sa Jiangcheng ay talagang nais kong mamuhunan sa pamilya Chen. Ngunit ang dahilan kung bakit ako namumuhunan sa pamilya Chen ay dahil lahat kay Jilin Chen. Narinig ko lahat ng sinabi mo kanina, ikaw ay walang galang kay Jilin Chen. Kung gayon ang orihinal na plano sa pamumuhunan ay ikakansela. Presidente Shen, kung ang aming pamilya Chen ay may nagawang mali, maaari mong ipaliwanag ng malinaw at kami ay magwawasto. Ngunit hindi mo kailangang gamitin ang kanyang pangalan para hamakin ang aming pamilya Chen. Sa palagay ko ay hindi mo nauunawaan ang sitwasyon. Ginagamit mo si Lin Chen para hamakin ang iyong pamilya. Hindi ka karapat-dapat. Lahat ng sinasabi ko ngayon ay paglalahad lamang ng mga katotohanan. Ano ang ibig mong sabihin? Si Lin Chen ay isang walang kwentang tao lamang. Isang asong ligaw. Posible ba o ano ang kataas-taasan? Pangahas, maglakas loob kang walang galangin si Jilin Chen. Ayaw mo na bang mabuhay? Halika. Ako, si Shen Shihan, ay kumakatawan sa pamilya Shen ng Yanjing. Ako ay handang ibigay ang Black Jade Gold Card, Hanjing Villa. Ibigay ito ng libre kay Jilin Chen. Kay Jilin Chen upang kumatawan sa aking Kanglan Group bilang Executive President. Ano? Itim na hadyas na gintong card. Ito ay para lang sa pinakamayamang lalaki sa China na may net worth na lampas sa 10 bilyong yuan. Isang simbolo ng katayuan na dapat taglayin. At ang Hanjing Yuan na walang katulad sa Beijing, pang itaas na uri ng mansyon, ang may-ari. Sa pangkalahatan, sa China, ang kabisera at ang mga nangungunang pamilya at makapangyarihan, paano nang walang dahilan, ipinadala lang ang isang pirasong basura. Si Lin Chen ay isang madaldal na tanga lang. Bakit siya karapat-dapat sa mga ito? Mr. Shen, sa tingin ko ay may pagkakamali. Si Lin Chen ay alam kong mabuti, tamad siya at matakaw, at walang ambisyon. Sinabing basura siya, lahat ay humanga sa kanya. Hindi na kailangang tratuhin siya ng ganito. Bukod pa riyan, paano kayang isang hamak na tao tulad niya, paano niya kayang bayaran ang CEO ng buong Kanglan Group? Ang mabigat na responsibilidad na iyon. Kaya sa puso mo, lagi akong ganon ka hindi matiis. Napakabait na ng ate ko. Isa ka lang mabahong mekaniko ng kotse. Kung hindi dahil sa relasyon mo sa ate ko, paano ka magiging karapat-dapat sa banket ng mataas na lipunan namin? Tingnan mo ang baho mo. Nakakadiri talaga. Bulag ka at hindi mo kilala ang kayamanan. Hindi ka taka-taka? Ang pamilya Chen sa loob ng maraming taon ay makikita lang sa Jiangcheng, pangalawang klaseng pamilyang nagpapalipat-lipat, hindi sila makasampa sa entablado. Ang sinabi mo, si Lin Shan, ngayon ay kinikilala ng Zhongzhou Kamara ng Komersyo at Wansheng Grupo. Basta't makipagtulungan tayo sa Wansheng Group, aakyat sa tuktok ng ulap malapit na lang. Sa paglipas ng panahon, ang Chen Group ay maaaring maging isang nangungunang pamilya. Magiging maunlad ito. Eksakto. May kakayahan ng ate ko, Kais, at kinilala ng Wansheng Group. Lumipad ng mataas, panahon na lang ang kailangan. Ikaw, Mr. Shen, seryoso ka bang publiko na hahamunin ng aming pamilyang Chen? Maaari kaya nahihilo? Sa tingin ko ang pamilya Chen ninyo ang nalilito. Ngunit kung gusto ng pamilya Chen ninyong maghiganti dito, subukan ninyo. Ako, si Shen Shihan, ay sasamahan kayo hanggang sa dulo. Ang yabang-yabang ni President Chen. Nandito ka ba para mag-invest o para manggulo? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kahit wala ang investment ng pamilyang Yanjing Shen, sa likod ng aming pamilyang Chen, may Wansheng Group. May malakas kaming backer. Isang maliit na Wansheng Group ang nagpapaastang ganyan sa'yo. At saka para sa Wansheng Group, halos hindi naman yan top powerhouse. Pero sa paningin ng iba, ang pamilya niyong Chen parang maliit na insekto lang. Anong karapatan meron kayo para makipagnegosasyon? Kahit na. Kahit buong suporta ng Wansheng Group sa pamilya niyong Chen para maging nangungunang pamilya, dahil lang sa wishful thinking niyo, panaginip lang yan. Ikaw, Lin Chen, 3 taon ka naming tinulungan. Ganito ka ba magbayad ng utang na loob? Isa ka talagang taong walang utang na loob. Eksakto. Lin, sabi ko na ba't ang tigas ng ulo mo ngayon? May kausap ka pala sa likod. Matagal mo na sigurong kinakausap yan at nagtutulungan kayo. Kung hindi, paano siya tutulong sa'yo ng walang dahilan para lang hamakin ang pamilya naming Chen? Lin Chen, totoo ba lahat ng sinabi niya? Hindi ko inaasahang ganyan ka pala. May masamang intention ka at tinalikuran mo ako. Nakakadismaya ka talaga. Ling Shan, dahil lang sa isang panig na salita ni Lin Huan, itatakwil mo na ang nakaraang 3 taon na ginawa ko para sa iyo at sa pamilyang Chen. Anong klaseng tao ako? Hindi ba't ikaw ang dapat na nakakakilala sa akin? Matigas pa rin ang ulo mo ngayon. Ang sama-sama mo at hindi na matiis. Mahirap ba talagang aminin ang pagkakamali mo? Ganon. Talagang hindi mo kayang kilalanin ang tama sa mali at hindi mo makilala ang pagkakaiba ng tama at mali. Kung gayon, sabihin mo sa akin ano ang nagawa kong mali at ano ang dapat kong aminin.
Ngayon, ang aming pamilya Chen ay nasa napakadelikadong sitwasyon, isang mahirap na kalagayan. Sino ang may kagagawan nito? Tama na, isang maliit na bagay lamang ang nagdulot ng ganitong sitwasyon. Nakakahiya talaga. Ginoong Shen, paumanhin po. At pinatawa pa kayo. Kung sasabihin mo, gusto mo lang dalhin si Lin Chen, maaari mo nang sabihin ng diretso. Isa na lang ang natitira. Isang hamak na maliit na tao lamang. Kami hindi titigil. Ngunit tungkol sa puhunan, sana kayo, Ginoong Shen, ay muling pag-isipan ito. Pagkatapos ng lahat, si Ling Shan ay kinikilala rin ng Zhongzhou Chamber of Commerce at ng Wansheng Group. Ang pagmamataas ay makapagtatag ng pakikipagtulungan para sa ating dalawa ang pinakamagandang resulta. Tatay, hindi mo na kailangang magmakaawa sa kanya. Hoy! Talagang isang tuso siyang lobo. Ngayon, kung ganito na ang situation, ang usapin sa puhunan ay maaring may pag-uusapan pa. Salamat, Pangulong Shen. Maaari po bang pag-isipang mabuti? Narito ako. Nagpapasalamat ako ng maaga. Huwag mag-alala. Sinasabi ko lang na may puwang pa. Ngunit kung paano gagamitin ang puwang na ito, iwanan natin sa grupo, bagong CEO, Ginong Lin Chen, ang panghuling pa siya. Ginoong Shen, ginawa mo itong taong may makitid na pananaw, isang taong makitid ang pananaw at mababaw bilang Executive President. Totoo. Ano sa palagay mo, Ginoong Lin Chen? Lin Chen, ano ibig mong sabihin? Sa nakaraang 3 taon, ang pamilya Chen din ang mabait sa'yo, di ba? 3 taon na akong kasama mo. Mabuti ang trato namin sa'yo. Ngayon panahon na para bayaran mo ang pamilya Chen. Eksakto. Alam mo ba kung paano ang pamilya Chen sa nakaraang 3 taon? Kailangan naming buhayin ka, isang walang kwenta. Kumakain ka ng pagkain namin, umiinom ng satchen at nakatira sa pamilya Chen. Kung hindi dahil sa kabutihan ng aming Ling Shan, sa tingin mo makakapagtiis kami sa'yo hanggang ngayon? Anong sinabi mo? 3 taon akong umasa sa pamilya Chen mo. Wala kang hiya at binabaligtad mo ang katotohanan. Lahat ng gastos ko sa pamilya Chen sa nakaraang 3 taon, pinaghirapan ko yan ng sarili kong kamay. Wala akong ginastos na kahit piso mula sa pamilya Chen mo. At saka, kung hindi dahil sa nakaraang 3 taon na pinaghirapan kong pamahalaan, paano magiging maunlad ang pamilya Chen ngayon? Nandito na naman. Lin ang apelyido mo. Ang yabang mo naman. Akala mo ba tanga kami? Isa ka lang batang lalaki. Anong ipinagmamalaki mo? Sige, gusto kong marinig. Bakit hindi magagawa ng pamilya Chen nang wala ka? Sa nakaraang 3 taon, daan-daang krisis ang hinarap, malaki at maliit. Kung hindi dahil sa akin na nagbago ng sitwasyon, ang pamilya Chen bangkarote na ngayon. Mayabang, basura ka, nagsasalita ka pa ng kalokohan dito. Palayasin nyo ng pamalo. Tay. Sige, Lin Chen, ikaw naman ang may kasalanan sa simula. Ngayong may pagkakataon para makabawi, huwag kang matigas ang ulo. Basta ma-finance ng Shen ang pamilya Chen natin. Mula ngayon, quits na tayo. Wala nang connection. Makabawi. So ano sa tingin mo ang utang ko sa pamilya Chen mo sa 3 taong ito? Isa kang walang kwentang tanga. Kung hindi dahil sa kabutihan naming na tinanggap ka, may matitirhan ka pa ba sa Yanjing? May matitirhan ka pa ba? Sa nakaraang 3 taon, wala kang naitulong sa pamilya Chen namin. Tinaguyod ka ng pamilya Chen ng 3 taon. Wala ka bang utang na loob? Kung sa tingin nyo lahat ang mga nagawa ng pamilya Chen ngayon ay walang kinalaman sa akin, may utang ako sa pamilya Chen. Well, ang 1 bilyong investment ng Wansheng Group at lahat ng karangalan na ibinigay ko sa pamilya Chen mo, kukunin ko lahat yan. Mula ngayon, wala nang koneksyon ang pamilya Chen at ako. Wala nang koneksyon. Sayang naman. Ang pamilya Chen ninyo ay tiyak na mawawasak sa Jiangcheng at tuluyang mawawala. Bulag ka, nakasagasa ka sa tunay na dragon. Ang dragon ay may mga kaliskis na baliktad. Mamamatay kung mahawakan. Ang chi-technique ng inyong pamilya Chen ay dapat nang magwakas. Ikaw, Walang utang na loob ka, traidor ka, anong kasalanan ang nagawa ng pamilya Chen para magkaroon ng ganitong salot? Nakita ko na noon pa na ang basurang ito ay hindi mabuting tao. Dapat noon pa natin siyang pinalayas at hinayaan siyang mag-isa. anong silbi ng pagsasabi nito ngayon? Ngayon, si Lin Chen, ang basura, ang siyang gumulo sa pamumuhunan ng pamilya Shen sa atin ay malamang na hindi na matutuloy. Tatay, huwag kang mag-alala. Isang simpleng pamilya Chen ng Yanjing, walang kabuluhan. Basta't ang order na 1 bilyon mula sa Wansheng Group ay nasa kamay pa rin ng ating pamilya Chen. Ang pagpasok sa nangungunang pamilya at maging isang maluwalhating pamilya at umabot sa tuktok ng Yanjing, panahon lang ang kailangan. Lin Juan, paano ka nakakatiyak? Ang Wansheng Group ay tiyak na magbibigay sa atin ng order na 1 bilyon. Siyempre, may kaibigan ako na executive sa Wansheng Group. Ang usapin ng order na 1 bilyong ito ang siyang nagsabi sa akin. Ang galing naman, Lin Juan, magtanong ka agad. Ang order na 1 bilyong ito, kailan ito matatapos? Nanay, huwag kang mag-alala. Ito ay usapin sa negosyo. Hindi ko pa nakakausap ang ate ko. Sige na nga, magpapareserba ako ng restaurant. At aanyayahan ko ang kaibigan na iyon. Ate, kayo na ang mag-usap. Sige, dapat mong makuha ang order na 10 bilyon ng Wansheng Group. Ang karangalan ng ating pamilya Chen ay nakasalalay sa iyo. Tatay, huwag kang mag-alala. Basta't kumilos ang ate ko, ang simpleng order na 1 bilyon ay agad na mapapanalunan.
Hindi inasahan ni Lin Chen na sisirain mo ang ating taon ng pagkakaibigan. Bulag ako. Kapag nakuha ko na ang order na 1 billion mula sa Wansheng Group, ako ay magiging nangungunang pamilya at magiging henyo sa paningin ng iba. Papanagutin kita. 3 taon ng pagtutulungan. Tapat. Sa totoo lang, nagkamali ako ng pagbabayad. Hayaan na. Ngayong wala na ang mundo, dapat na rin akong lumayo sa makamundong buhay at muling itayo ang palasyo ng impyerno. Ginoong Lin Chen, Binibining Shen, salamat sa tulong mo kanina. ako si Shen Shihan, ikinagagalak kitang makilala. Sana'y pagbigyan ninyo ako. Binibining Shen, mukhang hindi pa tayo nakikita dati, di ba? Baka hindi mo ako kilala pero kilala kita dahil ikaw ang aking nakatakdang pakakasalan. Anong nakatakdang pagkakasalan? Alis na ako. Master, itong matandang nagsinungaling pala siya sa akin at pumayag sa isang kasunduan sa pag-aasawa nang walang pahintulot ko. Binibining Shen, kumusta naman ang lipunan ngayon? Ipinararating ang kalayaan sa pag-aasawa. Kung sasabihin mo, kung narito ka para sirain ang kasunduan, wala akong tutol. Buti na lang ang pagkakakilanlan ko sa publiko ay isang walang kwentang tao na pinalayas sa tahanan. Kung hindi niya sisirain ang kasunduan sa pag-aasawa, magiging napakahirap talaga. Sino ang nagsabing narito ako para sirain ang kasunduan? Lahat ng sinabi ko sa salo-salo kanina, kahit na nagmamadali ang aking tagapangalaga, ay tapat naman ang lahat. Basta't gusto mo, ang posisyon ng CEO ng Kanglan Group ay palaging nakalaan para sa... Ako. Sige, ang kakayahan ko sa'yo may tiwala pa rin ako sa kakayahan mo. At kailangan ko rin talaga ang tulong mo. Hindi mo kailangang magmadaling sumagot sa akin. Ang bagay na binanggit ko kanina, pag-uwi mo, pag-isipan mong mabuti. Mananatili ako sa Jiangcheng ng 7 araw. Kapag napag-isipan mo na, pwede kang pumunta sa akin anumang oras. Sige, anuman ang desisyon mo, tutuparin ko ang pakikipag-ugnayan sa'yo. Paalam. Ginoong Shen, mapagkakatiwalaan ba talaga itong si Lin Chen? Siya ang pinili ni Lolo. Kung kahit siya ay hindi mapagkakatiwalaan, sino pa ang maaasahan ko? Pero, Wala nang iba kundi, susunod hindi palalampasin ni Tio ang anumang pagkakataon ang pagkakataong supilin ako. Kailangan kong magkaroon ng maaasahang kasamahan, magplano ng maaga. Ginoong Shen, parang papunta sa atin ang kotse na ito. Chutianao, paano naging ikaw? Shihan, sa huli, magiging akin ka rin. Hindi ba mas mabuting pakasalan mo na lang ako ng mas maaga? Bakit ka pa magpupumiglas? O sabihin na lang, ano sa palagay mo? Umaasa sa kanya ang itinakwil na pinalayas sa bahay ang Ano ang ibig mong sabihin? Chutianao, iniimbestigahan mo ako at sinusundan. Ikaw ay isang hamak at walang hiya na kontrabida. Sundan ka? Ako ang magiging tagapagmana ng pamilyang Chu ng Yanjing. Hindi ko gagawin ang ganoong bagay. Noon, sino ang nagutos sa'yo na pakasalan ako? Tio? Walang dahilan. Pumunta ka sa Jiangcheng para mamuhunan sa maliit na pamilyang Chen. Napakakakaiba ng ganyang pag-uugali. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Pero hindi ko talaga inasahan. Ang taong pinagkakatiwalaan mo at itinuturing mong huling pag-asa ay isang talunan lang na mekaniko. Shen Shihan, talagang hindi kita maintindihan. May sira ba sa utak mo? Chutianao, ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Hindi ba mahilig kang maglaro? Makikipaglaro ako sa'yo. Naalala ko bigla. Nasa 4 na pamilya sa Yanjing ngayon, maliban sa pamilya ninyong Shen, ang natitirang 3 pamilya ay nagtutulungan at iginagalang nila ako. At itinuturing akong pinarangalang panauhin. Pag-isipan mo, Shen Shihan, anong laban mo sa akin? Inaasam-asam ko ito. Ang napakayabang na binibining Shen na lumuluhod sa kama. At humihingi ng tawad sa akin. Ano kaya ang itsura niya? Gusto kong makita ang mukhang iyon. Presidente Shen, may problema. Ang 3 pangunahing grupo na pinamumunuan ng pamilyang Chu ay biglang nagpataw ng pressure. Ang mga proyekto sa loob ng grupo ay huminto at ang kakulangan sa pera ay umaabot sa bilyon-bilyon. Ano ang dapat na... Hindi makapaghintay ng ganito kaaga. Ang tiyuhin ko, ang matandang Slio ay talagang walang pasensya. Mukhang maraming tao ang naging dahilan nito. President Shen, ano ang dapat nating gawin ngayon? Minaliit ni Chutianao si Lin Chen at minaliit din ako. Naitatag ko ang Kanglan Group mula sa wala, itinatag ko ang Kanglan Group at nakatayo ng pantay sa iba pang 3 pamilya. Hindi mahina ang ekonomiya, hindi ako madaling talunin, hindi ako madaling matatalo.
Emperador, ito ang pamilyang Shen sa Yanjing at ni Miss Shen Shihan lahat ng kaugnay na impormasyon. Ang pamilyang Shen sa Yanjing, may utang na loob sila sa aking guro, kaya ginawa nila ang kasunduang ito sa pag-aasawa. Pag-ibig at katwiran, dapat kong sundin. Oo, ayon sa investigasyon, si Miss Shen Shihan hindi umasa sa anumang lakas ng pamilya upang itatag ang Blue Sky Group mula sa wala. Pambihira ang kanyang kakayahan at paraan. Kung ikaw ang lihim na si Miss Shen noon, sa tingin ko ang apat na pamilya sa Yanjing marahil si Miss Shen ang pinaka-irerespeto nila. Maganda. Kumpara doon, ang walang kwentang pamilyang Chen, ang kakayahan ni Miss Shen Shihan ay talagang 100 beses na mas malakas. At ang pamilyang Chu sa Yanjing, maraming taon na ang nakalipas. Sa tulong ng mga dating tauhan ng Hell, mabilis itong lumawak. Ngayon ito ay naging ang pinakamataas sa apat na pamilya sa Yanjing. At si Chu Tianao, ang tagapagmana ng pamilyang Chu, mukhang may masamang balak kay Miss Shen. Nakipagsabuatan siya sa iba pang 3 pamilya sabay-sabay na nagparamdam kay Miss Shen. Hindi inaasahan, ang Hades Hall, na tahimik sa loob ng maraming taon, ay ginamit ng mga salot na ito bilang kanlungan. Ngayon ay nangahas silang makialam sa aking nobya. Naghahanap sila ng kamatayan, ipagbigay alam sa lahat, ibalik ang lahat ng karangalan na orihinal na ibinigay sa pamilyang Chen, kunin ang lahat pabalik. Ang 1 bilyong puhunan para sa pamilyang Chen agad na kanselahin, asikasuhin ito. Magkakaroon ng pampublikong pagbid sa loob ng 3 araw. Anyayahan ang lahat ng nangungunang puwersa sa China na lumahok. Sa panahong iyon, ang balita na ako ay lalahok sa Flame King Palace, ilalabas ko ang balita upang makita kung ilan ang mga salot. Ang mga has na gamitin ng Yanqing Palace para Isa pang bagay, si Gong Yanqing, Pangulo ng Zhongzhou Chamber of Commerce ay nakaalam na lumitaw ka sa Jiangcheng, kaya espesyal na may pamantayan ng Maharlika nag-anyaya ng isang marangyang piging sa Jiangding Haoting at nakiusap na makipagkita sa Emperador. Emperador, nais mo bang dumalaw? Sige, ang bagay tungkol sa pag-aanyaya ng mga tender, hayaan mo siyang asikasuhin. At ang Zhongzhou Chamber of Commerce ang mamamahala. Tiyak na lalong magwawala ang mga salot na yon. Sa ganitong paraan, mahuhuli natin silang lahat. Talagang hindi nagkakamali ang Emperador. Gagawin ko na ito ngayon. Presidente Gong, anong nangyari sa kalagitnaan ng gabi? Nagmamadali kang ganyan? hoy sandali. Ako na ang bahala. Kumusta Ginoong Xiao? Hoy, ako si Xiao Gong. Oo, wag kang mag-alala. Tiyak na naayos ko na ito. Presidente Gong, sino yung kausap mo sa telepono? Bilisan mo't ireserba para sa akin ang buong Jiangding Haoting, may VIP akong tatanggapin. Tama ba ang narinig ko? Irereserba ang buong Jiangding Haoting? Maliban sa pagtanggap sa Maharlika, hindi pa tayo nagkaroon ng ganoong kataas na pamantayan. Sino bang napakadakila para pag-ukulan mo ng ganitong pagsisikap? Hindi mo na kailangang magtanong pa. Maayos mo lang ang pagtanggap sa VIP na ito. Tiyak na magiging maayos ang ating kinabukasan. Tumalon sa pinakamataas na antas sa halip. Kung hindi natin siya maayos na patuluyin kahit may 200 ulo tayo, hindi pa rin sasapat. Ate, ito ang sinabi ko sa'yo. Ang senior executive ng Wansheng Group, ang magiging pinuno ng pamilya Shu si Xu Zhenghao, si Ginoong Shu. Kumusta po? Maganda ang babaeng ito at mukhang marangal. Kapag nasa kama na siya, Ginoong Shu, paumanhin po ngayon. Kami po ang nakabalaho sa inyo pero kayo pa ang gumastos. Ibabalik ko sa inyo ang gastos mamaya. Ate, ito ang pinakamagandang Riverview Palace sa Jiangcheng, Karaniwan. Kailangan mong magpa-reserve ng 1 linggo ng maaga. Kahit na ganun, kakaunti lang ang nakakapagpa-reserve. Ang mga makakakain dito, kulang ba sa pera? okay lang. Close ako sa may-ari dito. Madalas akong pumunta dito at hindi naman ganun kamahal. Gaya ng inaasahan kay Ginoong Shu, may connection ka pa sa Jiangding Mansion na ito. Hindi tulad ni Lin Chen, isang walang kwentang tao. Wala siyang kakayahan, hanggang salita lang. Lin Juan, napaka-importanteng okasyon ngayon. Huwag mong banggitin ang taong iyon para hindi masira ang mood. Bakit hindi banggitin? Kung hindi dahil kay Lin Chen, ang basurang iyon na nagkagulo sa birthday party, paano ito makakansela ng Yanjing at ang pamilya Shen? Ay kanselahin ang investment? Ang ganitong tao, kung patuloy siyang mananatili sa pamilya Chen natin, magdudulot lang ng problema. At siya ay magdudulot ng mas maraming problema kaysa kabutihan. Narinig ko na ito. Narinig ko rin ito. Mali ang napili ni Miss Lin Shan. Nagpakasal siya ng napakadali, pero sa kabutihang palad. Ngayon si Miss Lin Shan ay tuluyan ng nakawala sa loser na iyon. Ito ay dapat ipagdiwang. Tama ate, ngayon ay single ka na ulit. Sa panahong iyon, lahat ng mayayaman sa Jiangcheng ay nasa iyong pagpapasya. Sa pamamagitan ng pag-aasawa ng pamilya Chen, ang pamilya Chen ay tiyak na magiging isang top tier na pamilya. Tungkol naman kay Lin Chen, hayaan mo siyang mag-isa. Paano siya makakarat? Lin Chen, anong ginagawa mo rito, talunan? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Anong ibig mong sabihin? Hindi pwedeng kumain dito ang ordinaryong tao.
Jiangding Haoting ay hindi lugar para sa isang probinsyanong tulad mo. Dito, kailangan ng membership para makapag-reserve. Kung wala kang milyon-milyong dolyar, hindi ka makakapasok. Paano mo nasabi na hindi ako pwedeng pumunta? Isa ka lang walang kwentang tao, isang asawang lalaki na walang silbi na pinalayas ng pamilya Chen. Gusto mo pang makapasok sa Jiangding Haoting ng patagon nakakatawa? Sino ka? May karapatan ka bang magsalita? Ito siya ang core senior executive ng Wansheng Group. Si Young Master Shu ang isang bilyong order ng aming pamilya Chen ay siya ang nagdesisyon. Huwag kang magyabang, ayokong mangyari ito, na malaman ng maraming tao. Mahinahon lang ako. Sigurado ka bang ang 1 billion na investment ng Wansheng Group ay gawa mo lahat? Ang 1 billion na investment ng Wansheng Group, hindi ko ginawa? Baka naman ikaw, ang mekaniko, ang gumawa? Sakto lang ang 1 billion na investment ng Wansheng Group ay talagang gawa ko. Basta gusto ko, sa isang tawag lang ang Wansheng Group ay pwedeng mag-invest ng 1 billion kung kailan nila. Kawili-wili. Ang isang bilyong order mula sa Wansheng Group, ikaw kaya ang mabahong mekaniko ang may huling pasya? Lin Chen. Alam kong pinagtatanggol mo ang mahinang mong pagtingin sa sarili, pero wala ka pa rin kwenta. May mga bagay na hindi mo mauunawaan sa antas mo. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Tama na, Linchen. Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang itinerary ko, pero pakiusap, huwag mo na akong sundan. Abala ako ngayon at wala akong oras para makipagbiruan sa'yo. Kung may susunod pang pagkakataon, hindi na kita pagbibigyan. Sa paningin mo, lahat ng ginagawa ko ay kalokohan. Ngayon, pera at pag-unlad na lang ang habol mo. Sa tingin mo ba, ang mga katulad ko ay naging pabigat na? Hindi ka ba pabigat? Sinira mo ang birthday party ko. At ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang investment ng pamilya Shen sa pamilya Chen. Ngayon, nakakasagabal ka pa sa pakikipag-usap ko tungkol sa kooperasyon kay Master Shu. Lin Chen, ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit mo ako tinatarget ng ganyan? Sa tingin mo ba ang pagkansela ng investment ng pamilya Shen sa Yanjing at ang pagkansela ng 10 bilyong order ng Wansheng Group ay kasalanan ko? Hindi ba? Kung hindi dahil sa pagpapahiya mo sa sarili mo, sa pagpapahiya sa harap ng publiko, na nag-iwan ng masamang impresyon sa pamilya Shen sa Yanjing, paano sila magtatanggi na mag-invest? At ang pagmamayabang ni Lin Chen ay hindi maitatago ang katotohanan na mababa ang estado mo. Akala mo talaga importante ka. Ang 1 bilyong order ng Wansheng Group ay may kinalaman sa'yo? Talunan ako. Kapag nalaman mo ang totoo kong pagkatao, sana hindi ka magsisi. Meron ka bang anumang mataas na pangalawang pagkakakilanlan? Hindi mo na kailangang isipin ang pagkakakilanlan ko dahil handa kang maniwala sa sinabi niya, di maniwala ka sa kanya. Pero kapag nagkaproblema talaga ang order sa oras na iyon, huwag mo lang isipin na ako. Lin Chen, tigilan mo na ang pagpapanggap. Si Master Shu ay senior executive ng Wansheng Group. Siya ang may huling pasya. Kung kahit siya ay hindi makapagdesisyon sa isang bagay, ang CEO lang ng Wansheng Group, si Xiao Tianye, ang makakapagdesisyon. Ang mga malalaking tao na ito, hindi ka karapat dapat na ikumpara sa kanila. Ang senior management ng Wansheng Group siya lang. Ang apelido ay Len, alam mo ba ang sinasabi mo? Nakilala ko na ang mga top management ng Wansheng Group pero hindi ko pa siya narinig. Nagmamalaki ka ng sinabihan kitang matama. Ano ba ang estado at posisyon mo? Anong lakas ng loob mo para makipagkita sa mga top executives ng Wansheng Group? Ang Wansheng Group ay isang nangungunang global consortium. Lin Chen, nagsinungaling ka ba at hindi nag-draft? Sa buong Tsina, walang sino man ang may lakas ng loob na magsalita laban sa Wansheng Group. Dahil lang sa may lakas ka ng loob na magsalita ng ganyan, huwag kang mag-alala. Ang mga bagay sa tuktok ng grupo ay hindi bagay na maaabot ng isang ordinaryong tao tulad mo ang makipag-ugnayan. Ang Wansheng Group na hinahanap mo sa internet ay mga frontman lang. Ang totoong impormasyon sa loob ng grupo ay lubhang lihim at ako ay isa sa kanila. Kahit si Xiao Tianye, ang presidente ng Wansheng Group, ay dapat magpakita ng respeto sa akin. Bakit siya dapat magpakita ng respeto sa iyo? Ang lakas ng aking pamilyang Shu ay lampas sa iyong imahinasyon. Ako ang may-ari ng kalahati ng assets ng Wansheng Group. Posible bang ang presidente ay nakikipagkita sa mga major shareholder? Magiging disrespectful ba yon? Ginoong Shu, ang galing-galing mo, itinatago mo pa ito sa iba. Hoy, paano naman ako? Ako ay palaging low-key na tao. Ang maliit na achievement na ito ay hindi ko kailangang palaging pag-usapan. Ako ang nagdesisyon sa bilyon-dolyar na order sa Wansheng Group. Tungkol sa bagay na ito, hindi ko ito ipinagmayabang. Lin, narinig mo ba? Isang order na nagkakahalaga ng 1 bilyong yuan. Para lang itong isang pirasong kick para sa aming mga young master. Napakayaman ni Jinong Shu, marunong siyang magpaka-low profile. Hindi tulad mo, isang loser. Isa ka lang stinky car mechanic, pero ang daldal mo. Ang kanyang kalokohan sa mata mo ay totoo lahat. Pero ang sinabi ko ay totoo. Naging kasinungalingan. Sige, kaya tawagan ang itong tinatawag na high level ang grupo at tanungin siya. Ang order na 1 bilyong yuan na orihinal na inihanda para sa pamilyang Chen, kinansela na ba ngayon?
Ang nga pala, Idol Lin. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? Pinag-aalinlangan mo ba ang pagkakakilanlan ni Ginoong Shu? Lin, tanga ka. Ang tigas talaga ng ulo mo, Ginoong Shu, dahil hindi pa rin sumusuko ang basurang ito. Maari po bang tumawag kayo? Siyempre walang problema. Tingnan natin pagkatapos kung matapos ang tawag na ito kung anong dahilan ang mahahanap mo. Ginoong Jiang, able paumanhin po, paumanhin sa abala. Tulad ng nabanggit noong nakaraan, mag-i-invest ang grupo sa Pamilya Chen 1 bilyong pisong order para sa pamumuhunan. Pamilya Chen ng Jiang Cheng. Ang order na yon ay nakansela na. Inilagay ng grupo ang Pamilya Chen sa listahan ng hindi pakikipagtulungan. Narinig kong na-offend nila ang isang tao sa mataas na pwesto. Shu, huwag kang masyadong lumapit sa Pamilya Chen o magkakaproblema ka. Kumusta na si Ginoong Shu? Ang 1 bilyong order na ito mula sa Wansheng Group ay ibibigay sa aming Pamilya Chen. Dapat mong sabihin sa kanya ng personal at hayaang tuluyan na siyang sumuko. Tama. Sabihin mo lang sa kanya ang nilalaman ng usapan ninyo sa telepono. Sabihin mo lang ang totoo. Siyempre, ako at ang iba pang senior executives ng Wansheng Group ay nagbigay ng malaking halaga sa kinabukasan ng Pamilya Chen. Ang bilyong pisong order na ito ay tiyak na ibibigay sa Pamilya Chen. Pero darating ang pera sa loob ng ilang araw. Maghintay lang kayo ng mabuti. Si Lin, ano pa ang masasabi mo? Ang galing talaga. Kung talagang magiging ayon sa gusto mo ang Wansheng Group, malapit na itong magbangkarote. Tama na, Lin Chen. Hanggang kailan ka magiging mayabang? Kailangan mo bang awayin ang mga maharlikang pamilya at harangan ka? Linshan, ang clumsy naman ng kasinungalingan mo. Hindi mo ba nakikita na halatang kasinungalingan? Oo. Talagang napaka-inosente ng kasinungalingang ito. Pero hindi si Ginoong Shu ang gumawa noon, kundi ikaw. Sa tingin mo ba nakakatuwa ito? Magkaiba ang estado natin sa buhay at hiwalay na tayo. Nakikiusap ako, hayaan mo na ako, okay? Gaano kataas ang kalagayan ni Ginoong Shu? Para kay Ginoong Shu, ang order na 1 bilyon ay parang isang pirasong cake lang. Kailangan pa bang magsinungaling? Lin Chen, akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo, na puro pagpapanggap? Nakakasuka ka talaga. Sige, okay lang. Kung hindi naniniwala si Lin Chen, di huwag na. Marami na akong nakilalang tulad niya. Gabi na, dapat nating pag-usapan ang susunod mong trabaho. Sa tingin ko hindi na kailangan sa isang hamak na tao na mag-aksaya ng oras. Lin Chen, binabalaan kita. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Kung hindi, sa susunod, hindi na ako magiging magalang sa'yo. Chen Lingshan, mabuti kong ipinaalala sa iyo na may manloloko, pero hindi mo pinahalagahan. Sa halip ay ako ang sinisi mo. Sige, kung gusto mong maloko, wala na akong sasabihin pa. Sana pag nalaman mo ang totoo, hindi ka magsisisi. Ang pangit naman ng awayang ito sa publiko. Hindi mo alam kung paano ito haharapin. Hindi mo ba alam na ang Jiang Dinghouting ay may mahalagang bisita na dapat paglingkuran ngayon? Kung mapabayaan ng VIP, lahat tayo ay matatanggal sa trabaho. Huy, sakto ka lang. Ang taong ito ay hindi miyembro ng Jiang Dinghouting. Sinusubukan niyang makapasok ng palihim. Paalisin mo siya. Lin Chen, si Master Shu, ay isang senior executive ng Wansheng Group sa isang iglap, nagdala sa Pamilya Chen ng 1 bilyong order. Pero magkaiba ang mundo natin. Tapos na ang relasyon natin. Ako, si Chen Lingshan, hindi ko ito pagsisisihan. Ang diborsyo ang pinakamabuting pagpipilian para sa atin. Ang pinakamabuting pagpipilian. Bilisan mo at ipaalam kay Mr. Shu. Sabihin mo sa kanya na dumating na ang VIP sa baba. Ang VIP na ito, pasensya na. Ito ay kapabayaan sa trabaho namin. Ayusin ko ito kaagad. Pasensya na. Ginoo, ang aming Jiang Dinghouting ay sistema ng membership. Kailangan ng membership para makapasok sa restaurant. Sana ay makikipagtulungan kayo. Malapit na ang oras, maghanda na tayo. Bumaba ka para salubungin ang VIP na iyon. Ang VIP na ito, ano ang pagkakakilanlan niya na ikaw, ang presidente ng Zhongzhou Chamber of Commerce, ang personal na sasalubong sa kanya. Hahaha, isang simpleng Zhongzhou Chamber of Commerce ay parang damo sa mga mata ng importanteng tao na yon. Ang pinakamataas na pinuno ng China, walang sino man ang nangangahas na makipagkumpitensya sa kanya. Ano ang kaya ng taong ito? Baka naman ang isa mula sa Wansheng Group. Mr. Shu, ang binanggit ninyong distinguished guest ay dumating na. Nasa baba siya. Dumating na? Narito na. Tara na. Tara na, Lao Shu, bilisan mong bumaba at salubungin siya. Pabayaan mo ako. Sigurado ka? Opo, umalis ka na agad. Ano? Gusto mo pang magyabang tungkol sa usapin ni Lin? Sasabihin mo bang may nag-imbita sa'yo rito? Tama ka. Inimbita nga ako ngayon. Tama ang hula ko, ang kapal ng mukha mo. Paumanhin po, Ginoo. Ngayong araw, buong Jiang Dinghouting ay nakabook para lang sa pinakamahahalagang bisita. At wala nang ibang bisitang tinatanggap. Kung hindi mo maipakita ang imbitasyon, paumanhin na po.
Master Shu, pasensya na po. Hindi ko inaasahang buong Jiangding Houting pala ang inarkila mo para sa sarili mo. Sayang naman ang pera mo. Buong Jiangding Houting ang inarkila. Ganyan talaga si Master Shu. Sa buong China, sino ang makakagawa ng ganyan? Si Master Shu lang. Yan, may mali ba? Sa pagkakaalam ko, hindi ko sinabing gusto kong i-book ang buong lugar. Nagbibiro po kayo. Para sa mga VIP, dapat buong lugar ang i-book namin para ipakita ang pagiging espesyal at estado ng mga bisita. Kung papapasukin namin ng mga masasamang tao na makakaabala sa mga bisita, kasalanan namin yon. Sa buong Jiangcheng, sino ang makakakuha ng ganyang karangalan mula sa Jiangding Houting? Si Master Shu lang. Si Master Shu lang. Lien, narinig mo ba? Jiangding Houting. Ngayong gabi, espesyal akong nag-ayos ng pribadong kwarto para kay Ginoong Shu. Anong masasabi mo pa? Sigurado ka bang dahil sa kanya kaya nakabook ang Jiangding Mansion ngayong gabi? Dahil sa kanya? Hindi para sa akin o para sa iyo, ang basurang ito na pinalayas sa sariling bahay. Nagkataon lang tama ka. Ngayon puno na ang Jiangding Houting para talaga sa akin. Lin Chen, basura ka, ang tigas ng ulo mo. Nandyan na ang katotohanan sa harap mo. May mukha ka pang magsalita ng ganyan kaangasan? Lin Chen, nakakabigo ka talaga. Paano ako naging bulag? Hindi ko nakita na ganyan ka palang tao. Huwag mo akong ipahiya, magpasikat sa mga babae at wala namang masama doon. Pero kailangan mong tanggapin ang kalagayan mo. Kung magkakapit ka lang sa iba, ipinapakita mo lang ang mababang estado mo. Tama. Ang Jiangding Houting ang pinakamagaling na restaurant sa Jiangcheng at ang mga bisita nito ay pawang mga dekalibre. Ang mga makakapasok sa restaurant ay pawang mga pambihirang tao sa ganoong kadakilang okasyon. Paano kaya ito? Para sa isang hamak na mekaniko ng sasakyan tulad mo, magpareserba ng pribadong silid. May lakas ka pa ng loob na magsabi ng ganyang kabaliwan? Kahit na totoo, wala namang dapat ikahiya. Ginoo, pakikooperahan po ang aking trabaho. Kung magpapatuloy kayo sa paggulo, gagamitan ko kayo ng puwersa. Lumabas na po kayo. Paalisin mo ako. Pag-isipan mong mabuti, sino ang may lakas ng loob na hawakan ako at kayo ang mananagot sa kahihinatnan. Ano pang hinihintay ninyo? Sampahan ninyo siya. Hindi alam ang buhay o kamatayan. Pinipilit mo akong kumilos. Tigilan mo yan. Tigil na. Sino ang nagkakagulo? Umalis ka na lang sa Jiangding para sa akin. Ginoong Shu, may nagkakagulo dito. Kasalanan ko. Huwag kang mag-alala. Aalisin ko agad itong tao. Ang kapal ng muka mo. Napakalaking kapal ng muka. Presidente Gong, bakit mo ginagawa ito? Wala kang kwentang tao. Ang lakas ng loob mong pabayaan ang aming mahalagang bisita sa Jiangding Houting. Ang lakas ng loob mong magtanong kung bakit. May tao ba dyan? Itapon ninyo siya. Sino mang maglakas loob na umupa sa iyo muli, kalabanin niya ako, si Hu Xian. Gagawin kong ipagbawal ka sa buong industriya. Ginoong Shu, makinig ka muna sa paliwanag ko. Ginoong Shu, tulungan mo naman akong magsalita ng mabuti. Kumusta, Ginoong Shu? Ako si Shu Jinghao. Sa palagay ko nagkakamali ka, hindi niya ako pinabayaan. Isang hamak na tao ka lang. Wala kang karapatang kausapin ako. Tulungan ninyo ako. Palayasin ninyo silang lahat. Sandali, Presidente Shu. Bakit mo ginagawa ito? Mula sa Zhongzhou Chamber of Commerce, si Gong Yangqing. Mula sa Jiangding Houting, si Hu Xian. Makipagkita kay Ginoong Lin. Tumayo ka at magsalita. Hindi ako handa, Yangqing. Hindi kita nauna sa pagbati. Parusahan mo ako, Ginoong Lin. Nabigo si Hu Xian sa pamamahala ng kanyang mga tauhan at sumalungat kay Ginoong Lin. Parusahan mo ako, Ginoong Lin. Ano ang nangyayari? Presidente Gong, nababaliw ka na ba? Bakit ka lumuhod sa isang mekaniko ng... Isa lang siyang adik. Bakit pa siya dapat? Paano? Hayaan ninyong ang mga panauhing pandangal ng Jiangding Houting ang mag-book ng lugar. Si Lin Chen ito. Paano nangyari yon? Ang galing ng pagtanggap ninyo, wala akong narinig na ganyan. Tungkol naman sa parusa. Kalimutan na, hindi sinasadya ang ginawa ninyo. Kung parurusahan ko talaga kayo para akong nag-iinarte, parang nang-aapi ako ng mahina. Lin Chen, alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Mag-sorry ka agad kay Presidente Gong. Magsosorry ako? Natatakot ako na kung magsosorry ako, baka hindi nila kayanin. Hindi, Ginoong Lin. Napakadakila ninyo. Kung magsusorry kayo sa amin, hindi kaya lalo kaming mapapaaga ang buhay. Bukod pa riyan, kami ang unang nagkamali. Parusahan ninyo po ako, Ginoong Lin. Oo, Ginoong Lin. Bilang pagpapakita ng aking paghingi ng tawad, ito po ang aming Moire Gold Card. Kapag meron kayong Gold Card, kayo po ang pinakapangunahing panauhin ng Jiangding Houting. Pinakapangunahing mga panauhin. Tanggapin ninyo po, Ginoong Lin. Kung ganoon, tatanggapin ko na ito. Hoy, Ginoong Lin, itong dalawa. Sabi ko, huwag kang magsisi. Sila dalawang estranghero lang. Walang koneksyon.
Pasensya na, 3. Ngayon, ang aming Jiangding Houting may tanyag na panauhin tayo. Walang ibang istambay ang papayagang pumasok. Sige na, paalam na. Huwag kang maglakas loob magpasok ng kahit sino. Patayin ng walang pakundangan. Hoy, Jishu. Jishu, anong nangyayari? Hindi ka nga kilala ni Presidente Gong. Sa ganyang mataas na estado mo, ang lakas ng loob niyang paalisin ka. Alam mo ba, kahit sa loob ng grupo, ang pagkakakilanlan ko ay lihim din. Kaya normal lang na hindi nila ako nakilala. Ganun ba? Talagang bulag si Gong Yanking. Hindi niya nakikilala ang tunay na dragon. Ako na ang kakausap sa kanya. Hoy, hindi kasalanan ng ignorante. At saka, ako'y karaniwang mahinahon at madaling pakisamahan, kaya natural na hindi ko siya ipagkakagalit. Gantiin ang masama ng kabutihan. Talagang ikaw nga, master shootingnan mo yung kayabangan ni Lin Chen. Malamang nagkamali sila ng pagkakilala sa kanya. Akala nila si Lin Chen ay isang VIP. Nakisikat lang itong si Lin Chen kay Young Master Shu paghihiganti ba? Pero, bakit? Bakit ganun kagalang si Presidente Gong kay Lin Chen? Kung nagkakamali siya, hindi dapat siya ganito. Alam ko na. Malamang nakisikat siya sa pamilya Shen sa kinang ng putang iyon. Kung hindi, si Lin Chen na mabahong mekaniko, paano siya magiging karapat-dapat? Pumasok sa Jiangding Houting na ito hindi, ilalantad ko ang tunay niyang kulay. Hayaan nating ilantad ang tunay niyang kulay. Hoy, hindi naman kailangang kilalanin siya ng husto. Kung maaga pa naman, pumunta na lang tayo sa ibang restaurant at mag-usap ng maayos tungkol sa kooperasyon natin sa hinaharap. Oo ate, kung hindi lang ginulo ni Lin Chen, nasa hapagkainan na sana tayo pinag-uusapan na ang proyekto ng kooperasyon. Paumanhin po, Jishu. Kasalanan lahat ito ni Lin Chen na nasira ang usapan natin. Humihingi ako ng paumanhin para kay Lin Chen. Hoy, Binibining Chen, kakaiba ang sinasabi mo. Ang kooperasyon ng Wansheng Group at ng pamilyang Chen. Hindi ko papansinin ang ganong klaseng tao. Lin Chen, hindi ko inaasahan na ganitong klaseng tao ka pala. Dahil ganyan ka kabagsik at walang utang na loob, kapag nakuha ko na ang order ng Wansheng Group at matagumpay na naging nangungunang personalidad sa lipunan, titingin ako sa'yo ng parang langgam. Sana hindi ka magsisi. Tara na. G. Lin tuloy po. Ang iyong lingkod na si Gong Yanking nagpupugay sa emperador. Maupo po kayo. Salamat po, mahal na hari, mahal na hari. Ang bidding na ito ay makakaapekto sa buong komunidad ng negosyo sa Jiangcheng at maging sa buong komunidad ng negosyo ng China ay magkakaroon ng malaking epekto. Mababa ang katayuan ni Yanking, hindi ako makapagpapasya ng sarili ko. Nais ko lamang pong malaman, mahal na hari, kung mayroon na po kayong nais na kumpanya. Basta sabihin mo lang ang salita, hindi mag-aatubiling pumasok sa apoy at tubig ang iyong mga lingkod. Ayoko sanang makialam sa mga usapin ng grupo, pero dahil tinanong mo ako, napakaganda pala ng Kanglan Group na ito. Si CEO Shen ng Kanglan Group ay nagsimula sa wala. Kaya ba ng isang tao na buuin ang Kanglan Group ngayon? Ang kakayahan niya ay hindi pangkaraniwan. Si President Shen ng Kanglan Group, siya ay galing sa 4 na pangunahing pamilya sa Yanjing. Si Miss Shen ay mabait at may magandang asal. Magaling ang kanyang ugali at kakayahan. Parehong napakahusay na pagpipilian. Yun pala ang pinakamagandang pagpipilian. Paano naman ang pamilya Chen sa Jiangcheng? Ang pamilya Chen sa Jiangcheng? Ang hamak na pamilyang ito, hindi sila karapat-dapat. Dahil sinabi na ng emperador, susundin ko ang utos. Kaya ang Kanglan Group ang magiging pangunahing partner sa kooperasyong ito. Aking Panginoon, ako, si Jiangding Houting, ay handang magbayad ng 40%. Ay, hindi. Kalahati ng shares kapalit ng pagkakataong humingi ng proteksyon at suporta mula sa Flame King Palace. Ang protection ng Hell Palace ay hindi basta-basta makukuha ng lahat. Gayunpaman, dahil matalik kayong magkaibigan ni President Gong, maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Sa seremonya ng koronasyon sa loob ng 6 na araw, ako ay magpapahayag ng opisyal na. Ang Palace of the Flame King ay muling lilitaw sa mundo. Kung interesado kang sumali, ang seremonya ng koronasyon ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Kung maganda ang gawa mo, hindi ako magdadalawang isip na bigyan ka ng pagkakataon. Salamat, Lord Dejun. Dapat ay mga mabubuting tao lamang ang nasa Palace of the Flame King. Gumawa ng mabuti, magkakaroon ng biyaya. Salamat sa iyong suporta, aking Panginoon. Susunod ako sa iyong pamumuno. Maglilingkod ako sa emperador mula ngayon. Ginong Shu, ano po, pupunta lang po ako sa CR. Anong nangyayari? Ganun ba katibay uminom ang kapatid mo? Hindi pa siya lasing. Jinong Shu, huwag kang mag-alala. Ibuhos mo ito sa baso niya. Wala pang 3 minuto, magkaka-epekto na ito. Anong klaseng gamot ito? Pampag-ibig ito. Kapag nainom niya ito, mamaya mapapasayo na ang kapatid ko.
Lin Chen, bakit ka naman nanggugulo? Bitawan mo na yan. Ako ang nanggugulo? Ikaw ang dapat sumagot sa tanong na to. Mahal na mahal ka ng kapatid mo mula pa noong bata kayo. Tapos gusto mo siyang saktan? Binabackstab mo ako. Gusto ko lang tulungan ng kapatid ko. Paano naman masasaktan yun? Lin Chen, maigi pang bitawan mo yan o hindi kita pagbibigyan. Lin Chen, napakadakila ng Ginoong Shu, alisin mo na ang marumi mong kamay. Ginoong Shu, ayos ka lang? Ayos lang ako. Lin Chen, bakit mo sinaktan si Ginoong Shu? Kung saktan mo si Ginoong Shu, kulang pa ang 10 buhay mo. Siyempre dahil sa'yo ko ginawa to. Huwag na, wala kang paniniwalaan. Bakit hindi mo tanungin ang kapatid mong yan? Ano bang ginawa nila kanina? Ate, ano bang magagawa ko? Malinaw naman na itong si Lin ang nakipag-usap ng maayos kay Ginoong Shu tapos nagselos. Bigla siyang sumugod para babalaan si Ginoong Shu na lumayo sa'yo. Pinagbantaan niya si Ginoong Shu na huwag makipagtulungan sa aming pamilyang Chen. Dedikado sa'yo si Ginoong Shu nang makita niyang hindi gumana ang banta, kaya sumugod siya para manapak. Lin Chen, tao ka pa ba? Gagawin mo ang ganyang bagay. Lagi na lang ba akong mali sa lahat ng ginagawa ko? Malinaw na binabaligtad ni Chen Linghuan ang katotohanan at ginugulo ang tama at mali. Mas naniniwala ka sa kanyang kalokohan kaysa sa akin kahit minsan, di ba? Kalokohan! Ginawan mo ng masama si Shu Sheng. Hindi ba yon totoo? Talagang nabigo mo ako. Kaya kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala sa akin. Ang gusto mo lang paniwalaan ay kung ano ang gusto mong paniwalaan. Tigilan mo ang pagdadahilan. Diniverse na kita. Wala ka ng kinalaman sa pamilyang Chen. Ako, hindi na ako magkakaroon ng kinalaman sa'yo. Ang ilang tao mula sa mababang uri kahit pagkatapos ng mahabang panahon, hindi mababago ang katotohanang sila'y hamak. Kahit na malapit ito sa pamilyang Shen sa Yanjing, hindi nito mababago ang baho sa iyo. Aking Panginoon, ang pamilyang Chen ng Jiangcheng ay napakasuwayin, hindi iginagalang kayo na talagang nakakainis. Basta't magbigay ka ng utos ako na ang bahala ka agad. Hindi, wala nang iba. Kahit na nagkamali ako sa kanya, wala akong sama ng loob sa kanya. Huwag mo nang banggitin muli. Ang pamilyang Chen ng Jiangcheng ay napakabuti. Kaya naman, hindi ito kailanman naging isang pangunahing pamilya. Nitong mga nakaraang taon, kahit na may dragon na sumusuporta, bulag sila lang ang magdurusa sa mga bunga. Paano naman ang Kanglan Group? Ang pamilyang Chu ng Yanjing at iba pang mga pamilya ay magkakasamang lumalaban sa Kanglan Group kahit na si Miss Shen ay napakahusay sa kakayahan. Pero hirap na hirap siyang makayanan ito. Sa mahabang panahon, ang pamilyang Shen ay mapapalitan din. Sinabi kong ipagtatanggol ko ang pamilyang Shen. Ang manggahas na manakot sa kanya ay kalaban ko. Tayo na. Tingnan natin kung sinong mga kontrabida ang mangahas na manakot sa kanya. Ginoong Lin Chen, hindi ko inaasahang makita ka agad. Ikinalulungkot ko talaga. Ikinalulungkot kong makita mo akong napakapayat. Miss Shen, nag-abala ako ng walang paalam, patawarin mo ako. Maupo po kayo. Ang pagpunta ni Ginoong Lin Chen dito ngayon ay tiyak na handa na maging CEO ng Kanglan Group. Binibining Shen, hindi bagay sa akin ang posisyon ng Executive President. Pero pagkatapos ng lahat, ikaw at ako ay nakatakda na. Kung may mangyari man sa iyong mahirap, tutulungan kita ng walang duda. Sige, kung ganon, tulad ng sinabi mo. Ito ay... Ako ito, ang Kanglan Group kasunduan sa paglilipat ng 50% ng mga share. Basta pipirmahan mo ang kasunduan, ikaw ang magiging pinakamalaking shareholder ng aking Kanglan Group. Binibining Shen, ang Kanglan Group ay ang imperyo ng negosyo na iyong itinayo. Handa ka bang bitawan ito ng ganun kadali at ibibigay mo lang ito sa isang estrangherong nakilala mo ng 2 beses? Kung hindi ka magpapakita ng sapat na katapatan, paano ka hihingi ng tulong sa hinaharap para humingi ng iyong tulong? Bukod pa riyan, ikaw ang aking nobyo, Shen Shihan. Naniniwala ako na ang lalaking pinili ko ay ang pinakamahusay sa lahat at isang leader sa mga lalaki. Sige na, ano ang gusto mong tulungan kita? Bukas ng gabi, ang Zhongzhou Chamber of Commerce ay magkakaroon sa Jiangding Shengting ng isang pulong ng pag-aalok. Ang tagumpay o kabiguan ang magdidikta ng buhay o kamatayan ng Kanglan Group. Kaya nais kong hilingin kay Jilin na samahan ako na magkasama bilang kinatawan ng Kanglan Group na dumalo sa pulong ng pag-aalok na ito. Napakakumpiyansa mo, Binibining Shen, na matutulungan kita. Talagang isang mapanganib na pagsusugal ito.
Pero ngayon, ang aking Kanglan Group ay kinokontrol ng pamilyang Chu ng Yanjing na nagkakaisa kasama ng 3 pangunahing pamilya para supilin ito sa lahat ng dako at ang aming sitwasyon ay napakahirap. Ang pulong ng pag-aalok na ito ang maaring tanging pag-asa. Kailangan kong magsugal, pero huwag kang mag-alala. Sa panahong ito, lahat ng panganib at pagkalugi ay ako ang sasagot, si Shen Shihan. Binibining Shen, hinahangaan ko ang iyong tapang. Kung ganoon, tinatanggap ko ang iyong imbitasyon. Paumanhin. Ang inyong kamahalan, si Gong Yangqing mula sa Zhongzhou Chamber of Commerce at si Chu Tianao ng pamilyang Chu ng Yanjing ay nag-alok na makipagkita kay Jigong ng pribado. Sila ay nagbabalak na lamunin ang pamilyang Shen. President Gong? Ang yabang mo naman. Kailan pa kailangan kong mag-set ng appointment para lang makita ka? Kailangan ko pang magpa-schedule ng maaga. Abala ako sa opisyal na gawain nitong mga nakaraang araw. Kung may nasaktan man ako, patawarin mo ako. Ngayon, narito si Chu. Ano ang kailangan mo? Hoy, ganun ba? Yung pulong sa pagbid mamayang gabi, inilabas ng Wansheng Group ang 1 bilyong order. Ang ibig kong sabihin? Hatiin natin ng 7 sa 3. Ang pamilya ko ang kukuha ng 70%. Nagbibiro ka lang yata, Master Chu. Biro? Ano sa palagay mo? Nagbibiro ba ako sa'yo? Paumanhin, Master Chu. Ako si Gong. Paano ako makikialam sa ganoong kalaking bagay? 1 bilyong order. Nasa Wansheng Group lahat ang desisyon. Maliit lang ang aking katayuan at walang saysay ang aking salita. Mukhang sobra ang pagtingin ko sa'yo. Talagang hindi ko alam kung bakit sa Zhongzhou Chamber of Commerce mo pagaganapin ang Wansheng Group. Hindi bale. Kung ganito nga, maaari mo ba akong tulungan? Hindi mo naman tatanggihan ang hiling ko, di ba? Master Chu, sabihin mo. Basta kaya ko, talagang tutulungan kita. Simple lang. Gusto ko. Kanselahin ang eligibility ng Kanglan Group. Ang Kanglan Group ay sinusuportahan ng pamilyang Yanjing Shen. Hindi natin kayang gambalain ang Zhongzhou Chamber of Commerce. Kaya sa tingin mo, kaya mo bang guluhin ang pamilyang Chu sa Beijing? Sa totoo lang, sa bansang ito, kahit anong bagay na gustuhin ng pamilya ko sa akin talaga mapupunta. Sinumang mga humawak nito. Siya ang magiging kaaway ng buong komunidad ng negosyo. Young Master Chu, ang pamilyang Chu ang hari. Walang makakapantay sa mundo ng negosyo. Nagtataka ako, Young Master Chu, bakit bigla mo na lang tinarget ang Kanglan Group? Huwag kang magtanong ng hindi dapat itanong. Bigyan mo na lang ako ng sagot. Magagawa ba ito o hindi? Paumanhin, Chu Xiao. Sa pulong ng subasta na ito, ang Zhongzhou Chamber of Commerce ay para lang sa Wansheng Group. Tanging utos ng Wansheng Group ang sinusunod namin. Hoy Gong! Ano ibig mong sabihin? Ni hindi mo binigyan ng mukha ang pamilyang Chu, tama ba? Si Gong ay sumusunod lang sa patakaran. Master Chu, huwag ninyo namang pahiran ng kahihiyan si Gong. Kung magkakaroon man ng tunay na labanan, masasaktan lang ang samahan ng ating dalawang pamilya. Dahil pinag-usapan ko na sa iyo ang mga kondisyon, hindi ka nakinig. Huwag mo na akong sisihin kung magiging bastos ako. Sasabihin ko sa iyo. Sa bidding mamayang gabi, mahigit kalahati ay mula sa pamilya ko. Tiyak na mapapanalunan ko ang order na itong 1 bilyon. Tungkol naman sa inyong Zhongzhou Chamber of Commerce, pagkatapos ng bidding mamayang gabi, pagkatapos ninyong gambalain kami, wala nang dahilan para magpatuloy pa. Tingnan ninyo, Emperor. Matapat at prangka ka. Magaling ang ginawa mo. Salamat, Lord Dijun, sa papuri. Ayon sa investigasyon, ang pamilyang Chu ng Yanjing nitong mga nakaraang taon sa ngalan ng Flame King Hall ay naging mapang-api sa labas. Ang halaga ng perang naipon nila ay umabot na sa daan-daang bilyon. Ang pangalan ng Flame King Palace ay nangahas pang gamitin. Gusto kong makita kung ilang kuko at kung gaano karaming dumi ang kasangkot. Umalis ka. Sige, ikaw Guyang King. Anong lakas ng loob mong sumuway sa akin? Isang hamak na daga ka lang. Ang tapang mo. Ginoo, huwag kang magalit sa basurang ito. Hindi sulit. Tingnan mo. Ano ito? Ang pamilyang Chen sa Jiangcheng. Bumalik na po ako sa inyo, Gino. Malinaw na po ang investigasyon namin. Ang pamilyang Chen sa Jiangcheng ay maaaring ituring na unang klase na pamilya, pero hindi naman sila kabilang sa pinakamataas sa buong bansa. Kailangan lang natin kumilos ng bahagya at madudurog na sila. Itong isdang basura. Hindi ko alam kung paano siya naging bagong business elite.
Ginoo, ang punto, itong pamilyang Chen ay binigyan ng halaga ng Zhongzhou Chamber of Commerce. Mabuti, Presidente Gong, malaki ang ambisyon mo. Dahil ikaw ay may lakas ng loob na sumuway sa akin, dapat natin siyang turuan ng leksyon. Ipadala ang aking utos. Magpatupad ng sangkasyong pang-ekonomiya sa pamilyang Chen sa Jiangcheng, lubusang pagsupil, para malaman ng lahat ng negosyanteng Chino ang kahihinatnan ng pag-offense sa atin. Opo. Lin Juan, ang pangakong 1 bilyong order mula kay Ginong Shu ay talagang para sa atin? Siyempre naman, tatay, si Ginoong Shu ay isang senior executive ng Wansheng Group. Ang salita niya ay parang kontrata, isang salita, isang pangako. Paano ito magiging peke? May appointment ako kay Ginoong Shu ngayon. Ayon sa oras, dapat ay malapit na siyang dumating. Kaya tanungin mo na lang siya mismo. Mabuti naman, ikaw talaga ang paborito kong anak. May nangyari, ang ating mga partner ay pawang nag-announce ng unilateral na ititigil ang kontrata sa pamilyang Chen. Ano ang sinabi mo? Kanina lang, sunod-sunod na tumawag ang ilang partner para wakasan ang kontrata sa pamilya Chen. Wala nang pagbabago, tapos na ang pamilya Chen ngayon. Paano nangyari to? Kumusta, Mr. Fang? Hoy, ako to, si Chen. Ito. Siguro busy si President Fang. Tatawag ako kay Mr. Lee. Kumusta? Mr. Lee, ako to, si Chen. Kanina lang sinabi ng anak ko. Lao Chen, dito na matatapos ang ating pakikipagtulungan. Huwag mo na akong tawagan. Ito ay para... Tapos na. Ngayon, ang pamilya Chen. Para mabilis na makakakuha ng market share, inilagay na namin ang lahat ng aming ari-arian. Kung sakaling makansela talaga ang pakikipagtulungan, ang aming pamilya Chen ay haharap sa isang hindi na mababagong sitwasyon. Ano ang dapat nating gawin? Tatay, huwag kang mag-alala. Huwag mong kalimutan. Meron tayong ilang bilyon na order. Tama, eksakto. Basta makuha lang natin ang 1 bilyong order na ito, maliligtas ang pamilya natin. Kailangan kong bayaran ng mga walang utang na loob na yon ang kanilang ginawa. Dumating na si Master Shu. Okay. Ngayon, maliligtas na ang pamilya na... Nakilala ko na po si Chiu Chen. Unang pagbisita ko po rito, may dala akong munting handog. Paumanhin po. Ginoong Shu, tuloy po kayo. Karangalan po ito para sa aming pamilyang Chen. Opo, Ginong Shu, tuloy po kayo. Karangalan po talaga ng aming pamilya. Maupo po kayo. Sobra naman po ang papuri ninyo, Tio at Tia. Sa harap ninyong dalawa, isa lang po akong nakababata. Hindi lang po magaling si Ginong Shu, napakababa pa ng loob. Kung maikakasal lang sana si Ling Shan kay Ginoong Shu Hoy, makakampante na ako. Nanay, ano pong pinagsasasabi ninyo? Ginong Shu, paumanhin po. Nahiya po ako sa inyo. Ayos lang po. Bakit naman po? Pag-usapan muna natin yung napagkasunduang 10 bilyon na order. Oo, tama po. Nandito po ako ngayon para sa 1 bilyon na order na ito. Para dumating. Nag-ayos muna ang grupo ng pulong ng pagtawad. Nagdesisyon na sila at wala na akong masyadong magagawa. Kaya yung 10 bilyon na order, baka kailangan pa nating maghintay ng kaunti. May problema ba ang pamilyang Chen? Kung hindi makakalikom ng sapat na pondo sa loob ng 1 linggo, makalikom ng sapat na pondo, ang pamilyang Chen ay haharap sa pagkalugi. Ganun po ba? Sapat na siguro ang 1 linggo. Sa ilang araw, ang backer ng grupo ng Wansheng, ang Panginoong Emperador ng Palasyo ng Hari ng Apoy, ay magdaraos ng coronation ceremony. Isasama ko si Ling Shan. Sa galing ni Ling Shan, tiyak na magugustuhan siya ng Emperador. Sa panahong iyon, ang 1 bilyon na order, hindi ba't madali na lang nating makukuha? Sa tingin mo, ayos lang. Naligtas na ang pamilya Chen sa wakas. Kung kaya natin, sa seremonya ng koronasyon ng Flame Emperor at maging paborito ng Emperador, iyon ay bagay ng maluwalhating mga ninuno. Ginong Shu, nagpapasalamat si Ling Shan dito. Ling Shan, nasa iyo ang puso ko. Ang order na ito na 1 bilyon, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko kailanman gagawin ito. Gumagabi na, hindi na kita iistorbo. Ling Shan, hanggang bukas. Ling Shan? Ginong Shu, hanggang bukas. Paano nangyari? Kinakabahan ka ba? Kung hindi ako kinabahan, peke iyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagbid na ito ay tungkol sa buhay at kamatayan ng Kanglan Group. Huwag kang mag-alala. Sa tingin ko ngayong gabi, may darating na mahalagang bisita upang tulungan ang iyong pamilyang Shen sa peligro. Kukunin ko ang iyong pagpapala.
Pero ikaw na ang lalaki ko ngayon, hindi bagay ang suot na ito. May isa, pumunta at palitan ang suot ni Ginoong Shen. Ganitong mataas na katayuan. Magsuot din ng magandang damit. Anong problema? Maraming malalakas na kalaban ngayong gabi. Mas marami ang kalaban kaysa sa inakala ko. Delikado na ang pamilyang Shen ngayon. Yun ang panganay na binata ng pamilyang Chu sa Yanjing. Katabi niya si Chu Tianao. Yun ang pinuno ng pamilyang Liu sa Yanjing, si Liu Chunsheng. At ang pinuno ng pamilyang Jiang sa Yanjing, si Jiang Yunchen. Ang mga pamilyang Jiang at Liu ay kabilang din sa 4 na pangunahing pamilya sa Yanjing. Pero sila ay tapat na taga-suporta ng pamilyang Chu. May access sila sa hindi mabilang na connection sa negosyo sa China. Kung wala ang suporta nila, imposibleng mabuhay. Tinamaan ang Kanglan Group. Iyon ay resulta ng kanilang pinagsamang pagsisikap. Natatakot ako na iisa lang ang layunin nila ngayong gabi, ay pigilan ang Kanglan Group sa lahat ng posibleng access sa mga resources. Ganap na masisira. Ang galing sa pamilyang Shen, siya ang tagapagmana ng 4 na pamilya sa Shanghai. Malakas din ang 4 na binata ng Shanghai. Ang mga magaling na talento ng Magic City, lahat sila ay nakuha nila. Kung ang kalaban ay sina Chu Tianao at ang Kanglan Group lang, ang Kanglan Group baka may puwang pa para makipag-usap. Pero kung idagdag pa ang mga pamilyang Jiang at Liu mula sa Yanjing. At ang 4 na pamilya sa Shanghai, kahit ako, wala na akong magagawa. Huwag kang mag-alala. Kahit sino ang humamon sa'yo ngayong gabi, ang order na ito ay galing kay Aoran. Ganon ka lang katindi ang tiwala mo sa akin. Ang laki ng kakayahan mo. Narito na, Shihan! Yo, hindi ba ito ang walang kwentang manugang? Ang ganda ng pagkakasama ninyong dalawa. Shihan, ang lasa ng pagiging pinipilit ng 3 pangunahing pamilya, hindi maganda ang pakiramdam. Ngayon ang Kanglan Group ay puno na ng butas at nasa panganib. Basta ibaba mo lang ang iyong ulo at aminin ang iyong pagkakamali sa akin, maaari kitang palayain. Kung hindi, ikaw at ang iyong Kanglan Group ay malalagot. Bakit pa kailangang mag-alala si Ginoong Chu sa mga ganoong bagay? Mas mabuting unahin mong alagaan ang sarili mo. Tungkol ito sa aking Kanglan Group, huwag mo nang istorbohin si Ginoong Chu. Gusto mo bang sa pulong ng pagbid ngayong araw ay makakuha ng mga order para maibalik ang buhay ng iyong Kanglan Group? Hindi mo mapipigilan ang sarili mo. Ang mga imbitadong tender ngayong gabi, kabuang 1 bilyong order ay mapupunta lahat sa pamilya Chu sa Yanjing. Ikaw at ang iyong Kanglan Group ay hindi makakakuha ng kahit isang kusing. Kung paranoid ka sa pagpili ng mga leak sa mga imbitadong tender ngayong araw at magpumilit, mas mabuting bitawan mo na agad ang ideyang iyan. Shihan, bakit mo pa kailangang gawin ito? Magiging pamilya rin naman tayo balang araw. Bilisan mo at ibaba ang ulo mo kay Ginoong Chu at aminin ang iyong pagkakamali. Bakit mo pa kailangang gumawa ng gulo? Tama, Shihan, alam naman nating lahat na ikaw at ang iyong Kanglan Group ang huling pag-asa ninyo ay nasa bidding ngayong gabi. Ang bidding ngayong gabi, sayang. Tiyak na mananalo ang ating Young Master Chu ngayong gabi. Mas mabuting humingi ka na ng tawad sa kanya at aminin ang iyong pagkakamali. Pero hindi naman siguro ganoon. Meron ding marami pang ibang puwersa. Kung talagang maglalaban ang dalawang panig, baka wala tayong karapatang makipagkompetensya. 4 na Young Masters ng Shanghai? Ginoong Chu, ano ang gusto ninyo sa amin? Paano ito nangyari? Para sabihin sa'yo ang totoo, ang mga puwersang pinagkakatiwalaan mo. Matagal nang nakipagkasundo sa aming pamilyang Chu ng kasunduan ng pakikipagtulungan at ang mga tumanggi sa aming pamilyang Chu ay pinarusahan ng magkakasamang 3 pamilya. Wala silang oras para dumalo sa bidding. Sa madaling salita, ang bidding mamayang gabi ay pawang mga tao ko. Shen Shihan, ano ang ipaglalaban mo sa akin? Shihan, tingnan mo, tama na yan. Magmakaawa ka na kay Ginoong Chu para humingi ng tawad. Pagkatapos ng lahat, tayo ay pawang isa sa 4 na pamilya sa Yanjing. Kung maglalaban talaga tayo hanggang kamatayan, hindi maganda ang kalalabasan, di ba? Tama. Bukod pa riyan, ikaw ay nakikipagkasundo pa sa aming binatang si Chu. Bakit pa magpakahirap? Tama na yan. Chu Tianao, ipapaliwanag ko ito sa huling pagkakataon. Ang kasunduan ay pinagpasyahan ng tiyuhin ko nang hindi ko alam. Wala itong kinalaman sa akin. Ako, si Shenshi, ay may isang kasintahan lamang. Siya ay si Ginoong Lin Chen. Tinanggihan mo ako para sa isang talunan? Tinanggihan mo ako? Shen Shihan, mamayang gabi, ipapaalam ko sa iyo ang kahihinatnan ng pagsuway sa akin. Ang yabang mo. Kung hindi alam ng mga tao, akalay ang buong China ay nasa kamay ni Ginoong Chu. At hindi pa nagsisimula ang bidding. Hindi pa alam kung sino ang mananalo mamayang gabi. Ano ang ibig mong sabihin? Yun ang ibig kong sabihin. Hindi mo ba naiintindihan, Ginoong Chu? Gusto mong makipaglaban sa aking pamilyang Chu? Bakit? Sa iyong Kanglan Group na nasa bingit ng pagkalugi o sa walang kwentang manugang na pinalaya sa bahay?
Kayong mga tao, kayo ay mga hamak na basura. Hindi nila alam ang kanilang lugar. Eksakto, mamayang gabi. Ang pamilyang Shen ay tiyak na mabubuhay muli dahil lang... Hahaha, oo, ikaw nga. Tama ka. Ang pulong ng subasta ngayong gabi ay may kabuang 1 bilyong order. Ang magiging may-ari ay isa lang. Iyon ay ang Kanglan Group. Saan ba nanggaling yang asong ulol na si Fairy? Dahil lang sa isa kang walang kwentang manugang, may karapatan ka bang hamunin kami? Katotohanan lang naman. Bakit hindi ko masabi? May kasalanan ba kayo? Kaya ayon sa'yo, kung magtutulungan ang tatlong pamilya, hindi ba tayo uuwing walang dala? Ano pa ang saysay ng bidding na ito? Ang pulong ng subasta na ito ay may iba talagang layunin. Shihan, alam kong gusto mo akong galitin pero hindi ka rin makakahanap ng ganoong tao ng ganong klaseng hamak na tao para galitin ako. Tanggihan ng lobo, hindi ka rin makakahanap ng ganoong isa para tanggihan si Wolf? At ikaw, kilalanin mo ang sarili mong kalagayan. Ang ganitong lugar ay hindi para sa isang tulad mong talunan, kaya lumabas ka na ngayon. Tama, ito ay ang Wansheng Group ang nagdaos ng pulong ng subasta. Lahat ng dumalo ay mga negosyanteng ang halaga ay lampas 5 bilyong yuan. Malayo kami sa'yo, ito ang estado na dala ng kapangyarihan at pera. Tulad mo, isang walang kwentang manugang na pinalayas sa bahay. Anong karapatan mo para sumali? Iyon nga, ano ba ang ginagawa ng seguridad dito? Pinalayas niya ang isang walang kwentang manugang sa bahay, pinapasok pa. Lumabas ka na ngayon. Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Huwag kang makipag-away sa akin o ikaw ang mananag... Tama. Nung inihahanda ang pulong ng pagpapatender na ito, nabanggit na magtakda ng threshold na 5 bilyong piso. Pero ang layunin ay hindi para hatiin ninyo ang mga tao sa iba't ibang klase at iba't ibang ang trato sa kanila. Yamang alam mo na ang mga patakaran dito, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka nalang umalis? Magkunwari na parang ang pag-imbita sa mga bidder ay gawa ng isang tangang tulad mo. Napakasamang swerte. Oo, ikaw ang nagsabi. Ang mga inimbitahang bidder ay talagang inihanda ko. Haha, sino ang hindi nakakaalam? Ang pulong ng pagpapatender na ito ay personal na iniutos ng Hari ng Apoy. Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang Hari ng Apoy? Tama ka. Ako ang emperador ng apoy. Napakapangahas mo. Dahil lang sa isa kang basura at itinakwil na manugang, magpapanggap ka bilang emperador? Sa tingin ko, ayaw mo nang mabuhay. Sige, wala akong pakialam kung anong benepisyo ang ibinigay sa iyo ni Shihan para guluhin ang bidding. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bago ako magalit, umalis ka na rito ng mabilis. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung magaspang ang trato ko sa iyo. Kaya bibigyan din kita ng huling pagkakataon. Bigyan mo ako ng sagot. Hayaan mo akong... Hindi ka sapat. May tao ba? Itaboy ninyo siya para sa akin. Mga has na atakihin ang Hari ng Apoy, ayaw mo na bang mabuhay? Nababaliw ka na sa pagtawag sa sarili mong emperador. Balian ninyo muna ng binti para sa akin. Saka ninyo itapon palabas. Sige na. Tayo na. Tigil! Tigil. President Gong, napakaganda ng pagdating mo. Palayasin mo na agad ang gago na to. Nanggugulo siya rito. Baka madumihan pa ang mga mata nating mga sosyal. Tama ba? Tama po, President Gong ang pulong ng pag-aalok na ito. Ngunit ang Wansheng Group ay ipinagkatiwala sa inyong Zhongzhou Chamber of Commerce. Ito ay tiwala sa inyo. Ngunit kung isang walang kwentang manugang lang ang sisira sa bidding at magagalit ang Wansheng Group, hindi ka na makakakain at makakalakad ng maayos. Oo, isang repairman, paano ka nakapasok? Ang Zhongzhou Chamber of Commerce ba ninyo ay nakakahiya talaga? Hindi, Chairperson Gong si Mr. Lin ang aking nobyo. Kasama ko siya ngayon bilang kinatawan ng Kanglan Group, karapat dapat siyang sumali. Ang gago na to, nagmalaki lang siya rito at nagpapanggap pa bilang emperador. Paano ito aayusin? Ang pagpapanggap bilang emperador sa publiko, ngunit isang malaking krimen. Paano siya dapat parusahan? President Gong, hindi ba ninyo alam? Mula pa noong unang panahon, may kaayusan ng mataas at mababa ang mga nagpapanggap bilang emperador sa publiko, ang pagpapatalsik ng 80 kawani mula sa China. Si Gong Yanqing ng Zhongzhou Chamber of Commerce ay bumabati sa emperador. Ano? Ikaw ang emperador. Imposible. Talagang imposible. Siya ay isang itinakwil na pinalayas sa kanyang pamilya. Paano siya magiging emperador? President Gong, sinasabi mong itong bata ang emperador. Siya ang emperador. Nasaan ang ebidensya? Ang pagkakakilanlan ni Ginoong Lin, hindi ko kailangang patunayan ito sa iyo. Ha! Nagbobola ka lang. Kung talagang emperador ang batang ito, paano niya matitiis ang kahihiyan at pang-aabuso na hinintay namin sa kanya kanina? Malinaw na isang impostor nagpapanggap na makapangyarihan. Tama. Gaano kataas ang emperador? Paano ang isang dukha tulad niya? Paano siya magiging emperador? Pangahas. Ikaw ang pangahas. President Gong, ang lakas ng loob mo. Kaya pala nang imbitahan kita na makipagtulungan noon, ayaw mong tanggapin. Yun pala ay nakapagplano ka na kunin ang order na bilyon mula sa Wansheng Group para kunin lahat para sa sarili mo. Tama ba? Ano? Lunukin ano ang sinasabi ni Master Chu? Ang mga sakim ay hindi makakakain ng elepante. Lahat ng narito ay pawang mga kilalang socialite sa China.
Ang Zhongzhou Chamber of Commerce na ito, paano kaya ito posible sa ilalim ng ating mga ilong na makuha ang order na $1 bilyon ng walang dahilan para lang itong langgam na gustong igalaw ang puno? Kaya sobrang kumpiyansa si President Gong at nakahanap ng walang kwentang tao na si Lin Chen at sinubukang kunin ang order ng pribado. Huwag kayong malinlang sa kanya. Kung hindi, bakit hindi makapaglabas ng ebidensya si Lin Chen para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan? Yamang gusto mong patunayan ang pagkakakilanlan ko, sige. Pagbibig dahil gusto mong talagang kumpirmahin ang pagkatao ko. Sige, pagbibigyan kita. Xiao Tianye, sa loob ng 5 minuto, lahat ng naririto ngayon, lahat ng pamilyang nakipagsabuatan sa pamilyang Chu, alisin silang lahat. At ang pamilyang Chu ng Yanjing, alisin sa 4 na pamilya ng Yanjing. Ano raw ang sinabi niya? Isang tawag lang para alisin ang pamilya naming Chu sa 4 na pamilya ng Yanjing. Ang mga pakulo mo na huli na ni Ginoong Chu, tumigil ka na sa pag-aarte. Sa mahinang pag-arte mo, mga bata lang ang maluloko mo. Kung totoo man o hindi, malalaman sa loob ng 5 minuto. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hanggang ngayon, nanloloko ka pa rin. Parang di ka iiyak hanggat di mo nakikita ang kabaong. Kung gusto mong maghintay, sasamahan ka naming maghintay. Kung walang mangyari sa loob ng 5 minuto, alam mo kung anong mangyayari sa'yo. 5 minuto? Isa ka talagang isang probinsyanong di pa nakakakita ng mundo. Akala mo ba ang pamilya naming Chu ay isang maliit na pamilyang di mainstream? 5 minuto lang. Gusto mong gibain ang 100 taong pundasyon ng pamilya naming Chu. Katawa-tawa, kahit pa ang emperador ang dumating at gustong patahimikin ang pamilya naming Chu, kailangan pa niyang mag-isip ng 2 beses. Alam mo, di ba kahit ang emperador mismo ay pipigil sa aking pamilyang Chu, kailangan pa niyang gumugol ng oras. Hindi pa nga kayo mga peke. Kung gusto mo lang magpaliban ng 5 minuto, pinapayo ko sa iyo mas mabuting ikubli mo ang buntot mo at umalis ka rito. Kung hindi, baka hindi mo na makita ang araw bukas. Kayabangan. Ang tunay na kayabangan ay ikaw. Akala mo ba ang Wansheng na grupo ay nag-organisa ng pulong ng subasta para sa iyo para ikaw ay makapag-angkin ng feather bilang arrow? Akala mo ikaw at ang Wansheng na grupo ay nakapagtatag ng malalimang kooperasyon? Tama? Presidente lang ng Zhongzhou Kamara ng Komersyo. Isang simpleng langgam, paano mo ako binabansag? Tama, Gong. Tinitingnan lang namin ang kapakanan ng Wansheng Group, kaya tinatawag ka naming Presidente Gong. Hindi mo talaga dapat akala ikaw ay isang Zhongzhou Chamber of Commerce na makapantay sa 4 na pamilya sa Yanjing. Makapantay sa aming 4 na pamilya? Gong Yanking, ano ka? Gusto mo pa sa harap naming kunin ang 1 billion order ng Wansheng Group? Nagmamalaki ka. Sa coronation ceremony sa mga susunod na araw, makikita namin ang emperador. Sasabi ko sa kanya lahat ng iyong masamang gawain. Kapag nalaman ng emperador ang tungkol dito, parurusahan ka niya ng mabigat. Ang Zhongzhou Chamber of Commerce mo hindi mga kilalang tao sa lipunan, pero may konting lakas pa kayo. Haha, tatanggapin ng pamilyang Chu ko. Baka hindi na makahintay ang pamilyang Chu mo sa bukas. Ano naipit ang negosyo ng pamilya namin? Paano nangyari ito? Anong pinagtatalunan ninyo? Anong okasyon? Sumigaw. Master Chu, may masama. May malaking nangyari. Kakakuha ko lang ng balita. Ang industriya ng aming pamilyang Liu ay naipit na-freeze ang mga pondo. Halos mabangkarote na. Master Chu, kailangan mong iligtas ang aming pamilyang Liu. Paano ito nangyari? Sa loob lang ng ilang minuto, lahat ay nabawasan ng kalahati. Ano ba talaga ang nangyayari? Master Chu, na-freeze na lahat ng pondo ng aming pamilyang Jiang. Kaming mga pamilyang Jiang at Liu ay pinalayas na sa 4 na pamilya sa Beijing. Young Master Chu, kailangan mo kaming iligtas. Tapat kami sa iyo. Hindi, huwag kayong mag-alala. Imposible ito. Talagang imposible ito. Kayo ay 2 iginagalang na pamilya. Sa mundong ito, sino ang may lakas ng loob na gawin ito sa inyo? Hindi pwedeng mangyari iyon. Nabangkarote ang pamilyang Chu. Paano ito nangyari? Na-freeze ang lahat ng pondo ng pamilya Chu. Imposibleng mangyari ito. Master Chu, sino ba ang may ganitong kapangyarihan para atakihin ang ating mga pamilya? Ang pamilya natin ay nasa panganib na ngayon. Imbestigahan ninyo ito para sa akin. Imbestigahan ninyo. Alamin kung sino ang utak sa likod nito. Bilisan ninyo at alamin kung sino ang nasa likod nito. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Master Chu, nakuha ko na. Nakita ninyo si Xiao Tianye mula sa Wansheng Group ang nagbanta sa ating 3 pangunahing pamilya. Ang Wansheng Group ay kumakatawan sa Flame King Emperor. Siya ba talaga ang Emperor? Buisit, paano ito nangyari? Bigla na lang pinigilan ng Wansheng Group ang ating 3 pamilya. Posible bang si Lin Chen, ang walang kwentang yon, ay talagang ang Emperor? Master Chu, kakatawag lang sa inyo. Ang pamilya ninyo ay talagang bangkarote na.
Napakaswerte ko talaga. Parang nakakita ako ng bulag na pusa at nanalo sa jackpot. Mukhang ngayong araw ay may mga taong makapangyarihang bababa upang pagpalain ang inyong pamilyang Shen. Imposible yan. May mali talaga rito. Talagang imposible ito. Siguro swerte lang siya. Swerte lang siya at nagkataong nagkita. Lahat ng tao rito, huwag kayong mag-alala. Sino ba ang hindi nakakaalam? Na si Hilin Chen ay pinaalis lang ng pamilya ni Jiang Cheng Chen bilang isang walang kwentang manugang na tinanggihan. Ang hamak na aso ay nangahas pang magpanggap na hari. Anong lakas ng loob mo, Chu Tianao? Matigas pa rin ang ulo mo hanggang sa huli. Ginoong Chu, paano na tayo mag-iingat sa susunod? Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. May mali talaga rito. Meron akong contact number ng Wansheng Group ni Xiao Tianye. Tatawagan ko siya ngayon din. Basta't maayos natin ang hindi pagkakaunawaan at maibalik ang mga pondo, babalik na ang lahat sa normal. Bakit hindi natin samantalahin ang kaguluhan ngayon at umalis muna tayo sa lugar na ito ng gulo? Kung gumaling si Chu Tianao, baka hindi na tayo makalayo. Huwag kang mag-alala. Nagsisimula pa lang ang palabas na ito. Ginoong Xiao, pasensya na sa abala. Ako si Chu Tianao mula sa pamilyang Chu ng Yanjing. Narinig ko lang na may nagsabi na pinilit mo ang aming 3 pamilya. Totoo nga ito. Ano yung masasabi mo? Bakit ganito? Chu Tianao, sumusobra ka na kadalasan. Dapat bang ikaw mismo ang lumapit sa akin? Nandito na si Ginong Xiao ng Wansheng Group. Chu Tianao, hindi mo pa rin inaamin ang pagkakam... Ginoong Xiao. Ginoong Xiao, kailangan mo kaming tulungan. Ang aming 3 pamilya ay palaging sumusunod sa batas, hindi kailanman gumawa ng anumang labag sa batas. Ngunit ang Wansheng Group na ito ay walang dahilang nang aapi sa amin at nagresulta pa sa pagkawasak ng aming pamilya. Oh, Ginoong Xiao, kailangan mo kaming tulungan. Ang 3 pamilya, ano ang ginawa ninyo? Alam na alam ninyo. Ginoong Xiao, ang aming 3 pamilya ay palaging kumikilos ayon sa batas. Hindi kami kailanman gumawa ng masama. Sa palagay ko, may pagkakamali lang siguro. Pagkakamali? Tama. Pagkakamali lang talaga iyon. Ang aming 3 pamilya ay palaging sumusunod sa batas. Palagi kaming kumikilos sa loob ng batas. Si Gong Yangqing lamang ng Zhongzhou Chamber of Commerce. Dahil sa magandang relasyon niya sa Wansheng Group ay pinaboran, naging matapang, nag-isa siya na kunin ng pribado ang order na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Upang makamit ang kanyang layunin, naghanap pa siya ng walang kwentang tao na si Lin Chen para magpanggap bilang emperador. Kayabangan, Chu Tianao, alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Ginong Xiao. Harap-harapan mo ang emperador. Huli na ako. Patawarin ninyo po ako, aking Panginoon. Ang dakilang emperador ay ganitong klaseng basura. Siya ang emperador. Ikaw nga pala talaga ang emperador. Ngayon, ano pa bang gusto mong sabihin? Paano nangyari ito? Malinaw naman na isa siyang walang kwentang manugang na pinalayas sa bahay. Paano siya naging emperador? Oo, ginago natin siya ng ganun din. Nagkasala tayo ng malaki tapos na ang lahat ngayon. Imposible. Talagang imposible ito. Itong basura, paano siya naging emperador? Huwag kang magpakapal. Okay lang kung hindi mo alam kanina pero ngayong nahayag na ang pagkatao ng emperador, paano ka naglakas loob na bastusin siya? Halika, hulihin ninyo siya para sa akin. Emperador, patawarin ninyo po kami. Kaming lahat ay kontrolado ni Chu Tianao. Pinilit kami ng taong ito. Emperador, patawarin ninyo po kami. Kaming lahat ay pinilit niya. Siya hawak niya ang komersyal na buhay ng aming 4 na pamilya. Hindi kami makapagsuway sa kanya. Ang bilis ninyong magtaksil sa akin. Kapag bumagsak ang pader, lahat itutulak. Matagal na kaming nagdusa sa kalupitan ng pamilya Chu. Pakiusap, Panginoong Dijun, ipaglaban ninyo po kami at parusahan ng husto ang pamilya Chu at ibalik ang kapayapaan sa Chinese Chamber of Commerce. Pakiusap po, Panginoon, kahabagan ninyo kami, pabayaan ninyo na lang kami ngayon. Ayon sa sinabi ninyo at sa ginawa ninyo, lahat iyon ay sa pilitan ni Chu Tianao, tama ba? Okay? Oo, eksakto. Lahat iyon ay sa pilitan ni Chu Tianao sa amin. Liu Chunsheng, traitor ka sa iyong paniniwala. Ang lakas ng loob mong magsinungaling sa harap ng emperador, ang tapang mo talaga. Ito ang ebidensya ng inyong kalokohan. Hindi kayo nagtatrabaho ng maayos kundi sumusunod kay Chu Tianao para gawin ang gusto ninyo. At magsalita tungkol sa kapangyarihan at katayuan na hindi mapapatawad. Panginoon ko, naguluhan ako sandali. Alam kong nagkamali ako. Panginoon ko, patawarin ninyo ako ngayong pagkakataong ito. Hindi ko na uulitin. Ngayon alam mo nang nagkamali ka. Huli na, sundin ng mga general. Ang pamilya Chu sa Yanjing ay gumagawa ng kung ano-ano at gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Ipasa ang aking utos, kompyutin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Chu at dalhin si Chu Tianao sa kataas-taasang hukuman ng China. Pumili ng araw bitayin sa publiko. Sandali lang, ako ang pinuno ng pamilya Chu. Sino mang mangahas na hawakan ako ay magiging kaaway ko.
Yanjing, Pamilya Jiang, Pamilya Liu, bilang apat na pamilya sa Yanjing, gumagawa ng kung ano-ano, nangongolekta ng buwis at singil, at nakasakit ng napakaraming tao. Ipasa ang aking utos. Samsamin ang lahat ng ari-arian ng mga pamilyang Jiang at Liu at si Liu Chunsheng. Jiang Yunchen ipadala sa kataas-taasang hukuman ng China ng magkasama. Pumili ng araw, bitayin sa publiko. Emperador, patawarin ninyo ako. Alam kong nagkamali ako. Mahal na hari, kahabagan ninyo ako. Mga Magic City for Young Masters, isinasaalang-alang ang inyong mas maliliit na kasalanan. Bibigyan ko kayo ng magaan na parusa. Mayroon kayong 3 araw upang ilikida ang inyong mga ari-arian isama sa pangalan ng Kanglan Group. Kung hindi kayo susunod, papatayin ko kayo. Salamat Panginoon. Huwag kayong mag-alala Panginoon, talagang susunod kami. Ang palabas ngayong araw, lahat ng naririto ay kasangkot. Tungkol naman sa inyo, tungkol sa iyo gamitin mga tauhan. Pero tandaan mo, hindi ka naman gumawa ng malaking pagkakamali. Pahihintulutan kita ngayon. Kung may susunod pa, hindi kita patatawarin. Salamat Panginoong Dijun. Sige, ang mga inanyayahang bidder ngayong araw, ang bidding na ito ay magtatapos dito. Magpadala ng tao para ihatid ang 1 billion na order. Ipadala sa Kanglan Group. Lahat ng narito mayroon bang tutol? Sundin ang utos ng emperador, walang tutol. Kumusta? Naresolba na ang krisis ng pamilyang Shen at ano pa, ang krisis ng Kanglan Group ay naresolba na rin. Sabi ko na, paano ngayong araw? Pero may mga mabubuting tao na tumutulong. Pagbati sa Emperador, Ginoong Shen nakuha na. Nakahanap si Miss Shihan, si Jiang Cheng ay pinalaya sa kanyang bahay bilang panangga at isinama siya para dumalo sa mamayang gabi sa pulong sa promosyon ng pamumuhunan ng grupo ng Wansheng. Mukhang talagang napipilitan ng aking mabuting pamangkin. Nakahanap pa siya ng isang tinanggihang manugang para maging panangga, makisama sa ganoong klaseng mababang uri ng tao. Nakakahiya sa aming pamilyang Shen. Hanapin mo para sa akin ang tinataboy na manugang na ito. Opo. Ikaw talaga ang emperador. Ang totoo, hindi mo pa ba nakita? Pero dahil ikaw ang emperador, bakit ka nahuli ng mga pamilya Jiang Cheng at Shen? Mahaba ang kwento. Maniniwala ka ba sa akin? Ikaw ang aking nobyo. Kung hindi kita paniniwalaan, sino pa ang pagtitiwalaan mo? Pagkaraan ng ilang araw, magaganap ang aking seremonya ng koronasyon. Pagkatapos ng seremonya ng koronasyon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Lahat ay sasabihin sa iyo. Sige, usapan yan. Magkita na lang tayo sa seremonya ng koronasyon. President Shen, ngayong gabi, dumating si Mr. Shen Liang sa Jiangcheng. Hindi pa natutukoy ang dahilan. Pangalawang Chiu, Bakit siya pumunta? Alamin mo ang kanyang layunin. Ang pamilya Chu ng Yanjing ay tinanggal na sa listahan. Hindi siya makakagawa ng anumang alon ng mag-isa. Opo. Excuse me, aming Panginoon, nais kayong anyayahan sa villa. Sige, mauna ka. Umupo ka. Romane Conti mula noong 1945 ang pinakamagandang alak sa buong mundo. Ang alak na ito ang perang kikitain mo sa buong buhay mo. Hindi mo pa rin ito matitikman. Ang background information mo, ipinaimbestigahan ko ng mabuti. Isa ka lang, isang itinakwil na manugang. Hindi ba sa tingin mo, karapat-dapat ka bang makasama si Miss Shen mula sa 4 na pangunahing pamilya sa Yanjing? Tama ba? Mr. Shen, sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin. Sige. Kung gayon, hindi na ako magpapaikot-ikot. Ikaw at si Shen Shihan ay nakatira sa isang mataas na palasyo at ikaw ay isang walang kwenta. Napakalaki ng agwat, parang langit at lupa. Ang ideal na kapareha ni Shen Shihan ay si Chu Tianao lamang, ang panganay na anak ng pamilyang Chu. Kaya gusto kong payuhan ka, iwan mo ang pamangkin kong si Shen Shihan. Binata, huwag kang magduda. Ang pamilyang Chu ang pinuno ng 4 na pamilya sa Yanjing. Kahit ang mga pamilyang Jiang at Liu, sumusunod sa pamumuno ng pamilyang Chu. At ikaw, isa ka lang, isang mekaniko ng motorsiklo na pinalayas sa kanyang pamilya, ano ang maihahambing mo kay Chu Tianao? Yamang nagbago ka ng isip, Mr. Shen. Dapat mo ring imbestigahan ang kasalukuyang kalagayan ng pamilyang Chu. Paano mo nalaman na hindi ko siya maihahambing? Sa tingin mo ba karapat-dapat kang maihambing sa kanya? Kailangan mo lang ng kaunting investigasyon at malilinaw na ang lahat. Ikaw lang, gusto ko ring makipagkumpara kay Chu Tianao. Karapat-dapat ka rin ba? Nasa hangganan ka lang ng Jiang Cheng, isang ordinaryong manugang mula sa karaniwang pamilya. Natural, hindi mo naiintindihan. Ang kapangyarihan ng 4 na pamilya sa Yanjing. Gaano nga ba ito nakakatakot? Maraming bagay sa mundong ito. Ikaw, isang mahirap na binata, ang kayang isipin. Manugang ka man o isang pinatalsik na manugang, basta't ako at si Miss Shen ay nagmamahalan, hindi iyon problema. Kung talagang mahalaga sa iyo si Shen Shihan, maiintindihan mong si Chu Tianao ang pinakabagay para sa kanya. Ang babaeng kinagigiliwan ng makapangyarihan ay hindi para sa isang mahirap na tulad mo. Ang nararapat sa iyo.
Karapat dapat man ako o hindi, iiwan ko muna yon. Pero talaga bang bagay si Chu Tianao kay Shihan? O sasabihin mo, nakipagkasundo ka sa pamilya Chu para kumita at ang presyo ay ang pagpapakasal ni Shihan kay Chu Tianao? Kalokohan. Pangahas ka, nagbabanta ka sa akin? Isinakripisyo mo si Shihan para mapakasal kay Chu Tianao. Ang mga pamamaraang ginamit sa Kanglan Group, hindi lang iyon para makontrol mo ang Kanglan Group. Ipinagpalit mo ang sarili mong mga lihim para makuha ang pakikipagtulungan ng pamilya Chu. Tama ba ang mga bagay na ito? Tama ka. Oo, nakipagkasundo nga ako sa pamilya Chu. Pero kahit tama ka, ano naman ngayon? Isang pinatalsik na manugang, ano ang magagawa mo? Hahaha. Huwag po, Ginong Shen, may masamang nangyayari. Binalaan na kita nun. Kalokohan? Ano ba? Sino ang nagpapasok sa iyo? Mr. Shen, kailangan na. Hindi ako nangahas magantala. Kung may kailangan, lumabas ka na ngayon. Hoy, ngayong nandito na Mr. Shen, bakit hindi mo pakinggan ang sinasabing malaking pangyayari? Ano ba yon? Sabihin mo, ano ba ang nakakabagabag sa iyo? Mr. Shen, may nangyaring masama. Nagbago na ang mundo ng negosyo sa Yanjing. Maliban sa pamilya nating Shen, ang 3 pamilya ay bumagsak na. Ano? Paano nangyari yon? Kumusta naman ang pamilyang Chu? Kumusta naman si Chu Tianao? Naipatapon ang pamilyang Chu. Ang binata ng Chu ay mukhang nakasakit ng isang importanteng tao. Nasa kulungan siya ngayon, naghihintay ng pagpapatupad. Ano ang sinabi mo? Anong klaseng malaking tao ang kayang wasakin ang 3 pamilya sa Yanjing sa isang gabi? Ang emperador ba? Ngayong gabi, sa bidding meeting ng Wansheng Chamber of Commerce, Miss Shihan matagumpay na nakuha ang 1 bilyong order ng Wansheng Chamber of Commerce. Sabi nila, maraming kapangyarihan ng pamilya ang na-merge na rin. Ngayon, ang Kanglan Group ay nalampasan na ang 4 na pamilya at naging bagong henerasyon ng mga leader sa negosyo sa ilalim ng Wansheng Group. Ano? Ang pamilya kong Shen ay isa ng mayamang negosyante sa China. Paano nangyari yon? Magaling, narinig mo ba ang sinabi namin? Malinaw ba ang narinig mo? Siyempre. Hoy, dapat alam mo hinahanap ka ni Shen Shihan. Para asikasuhin ang pamilya Chu, asikasuhin si Chu Tianao. Ngayon, nawala na ang banta ni Chu Tianao at si Shen Shihan ay naging agila sa lipunan. Hinahangaan ng libo-libo. Ano sa palagay mo? Karapat dapat ka pa bang tumayo sa tabi niya? O kaya, karapat dapat ka pa bang tumabi sa kanya? Kumpara kay Shen, hindi naman walang puso si Shihan. Oo, maganda ang ugali mo. Pero ako ang pinakakilala kay Shen Shihan. Nasa kapangyarihan na siya ngayon. Sa bandang huli, itataboy ka rin niya at wala ka nang makukuha. Gayunpaman. Pero ano? Pero kung susundin mo ang plano ko, gawin mo ang mga bagay para sa akin, kontrolin ang Kanglan Group. Tutulungan kitang makuha ito. Gagarantiyahan ko ang magandang kinabukasan mo. Ginoong Shen, ano ang plano? Makalipas ang 3 araw sa palasyo ng emperador, isang seremonya ng koronasyon para sa emperador ng apoy. Siyempre, dadalo si Shen Shihan. Kailangan mo lang nasamahan siya sa pagdalo. Ang mga sumusunod na plano, sa tamang oras, sasabihin ko sa'yo. Para kay Shihan, isa ng pabigat iyon. Paano makakasiguro si Ginoong Shen na masasamahan ko si Shihan sa seremonya ng koronasyon? Hahaha. Ito, maaari kang maging kampante. Kakakuha lang ng kapangyarihan ni Shihan, hindi kanya aatakihin agad. Kailangan mo lang sundin ang plano. At mapupunta sa iyo ang 100 milyong piso. Ito ay perang-perang maaari mong kitain sa buong buhay mo. Sapat para mabuhay ka ng maunlad habang buhay. ₱100 milyong piso o itatapon na parang basura. Itatapon. Ikaw ang bahala. Sige. May ilang araw pa naman bago ang seremonya ng koronasyon, maaari mong pag-isipan ng mabuti. Hindi ko inaasahan na ganoon pala ang tiyuhin ni Shihan. Para sa sariling interes, hindi niya pinapatawad ang sariling pamilya. Gusto niyang ipagkanulo ko siya para sa 100 milyong piso. Pagkatapos ng seremonya ng koronasyon, malalaman mo na ang 100 milyong piso ay parang kapatak lang sa dagat. Aba, talagang ikaw nga ang seremonya ng koronasyon ng emperador. Ang ganda-ganda. Ano bang pinagkakaabalahan nyo dyan? Ang emperador, pero ang taong nag-iisang lumikha ng Wansheng Group sa hangganan ng China, sumalakay ang kaaway. Ang emperador ang nagtanggol sa hangganan, pinatay niya ang banyagang kaaway at inangat muli ang bansa. Ito ang seremonya ng koronasyon na inihanda para sa emperador. Paano hindi magiging maganda? Ginoong Shu sa Jiangcheng ginanap ang koronasyon ng emperador. Pero ano pa kaya ang iba niyang intensyon? Matalas ang mata ninyo, Tio Chen. Sa Jiangcheng, nga ginanap ang koronasyon, may iba nga talagang intensyon. Susunod, ang punong tanggapan ng Wansheng Group ay lilipat sa Jiangcheng. Ano? Sa Jiangcheng magiging punong tanggapan ng Wansheng Group.
Yun yung mga Wansheng Group talagang magtatatag ng punong tanggapan sa Jiangsheng, magiging isang pagkakataon na hindi na maulit, magiging isang pagkakataon na hindi na maulit, isang pagkakataon na hindi na maulit. Eksakto. Kung tayo ay makakakuha ng suporta mula sa Wansheng Group, tataas ang antas ng ating pamilyang Chen. Kakaiba, nitong mga araw, ang ating mga kasosyo sa negosyo ay kinansela ang pakikipagtulungan sa atin. Hoy, pero bumalik silang lahat nitong mga araw. Lingshan, anong nangyari rito? Tatay, kailangan pa bang itanong yan? Siyempre, si Ginong Shu, ang tumulong sa pamilyang Chen na makaahon sa problema. Tama ba, Ginong Shu? Oh, tama. Pero maliit na bagay lang yan. Hindi naman gaanong importante. Salamat sa Master Shu sa paglipat-lipat lang nito para iligtas ang pamilya Chen sa peligro. Master Shu, napakamodesto mo po para sa iyo. Siguro, isang simpleng bagay lang pero para sa pamilya Chen. Malaking bagay ito. Hindi pa salamat, Master Shu. Salamat, Master Shu, sa tulong mo. Nagpapasalamat ang Lingshan. Sinabi ko na sa iyo dati, kapag nagkakasama tayo. Hindi na kailangan magpasalamat. Kumpara sa ito, mas mabuti pang isipin mo kung paano ipakita ang sarili sa harap ng emperador mamaya. Ipakita ang sarili, alam mo, para makuha ang pabor ng Diyos. Para sa mga batang talento ng buong Jiangsheng. Isang pagkakataon na hindi madalas mangyari. Oo. Kung makukuha mo ang pabor ng emperador, ang pamilya Chen ay magiging kilala. Lingshan, dapat kang magpakita ng maganda. Dapat kong makuha ang pabor ng emperador. Papa, huwag kang mag-alala. Ang ate ko ay leader sa kanyang henerasyon. Siyempre, ang pabor ng emperador. Lin Chen, ikaw, walang kwentang asawa. Paano ka? Lin Chen, ang walang kwentang manugang na ito, anong ginagawa niya rito? Lin Chen, ang walang kwentang tao, anong karapatan ang meron siya para dumalo sa koronasyon ng emperador? Bah, ang malas sa ganitong okasyon may ganitong klaseng kontrabida na lilitaw. Nakakahiya. Ngayon, si Lin Chen ay paborito ng panganay na anak ng pamilyang Shen ni Miss Shen Shihan. Kaya karapat-dapat siyang makadalo sa koronasyon, hindi nakakagulat. Sa totoo lang, hindi ba't siya lang ay isang gigolo na umaasa sa babae? Nakakatawa. Talagang hindi ko alam anong nakikita ni Shen Shihan sa loser na ito. Dinala pa niya rito. Gigolo lang siya at adik pa nga. Nakakadiri. Talaga naman, kung tutuusin, ang kanyang pag-uugali ay parang side door lang. Kapag tapos na ang koronasyon, ang aming pamilyang Chen ay mapapansin ng God of War. Itatapon siya ni Shen Shihan parang basang sapatos. Sa oras na iyon, pagsisisihan niya ang kanyang mga ginawa at magsisisi siya. Pero sa kasamang palad, sa oras na iyon, huli na ang lahat para magsisi. Ikaw, isang mekaniko na walang hiya at nakikihalubilo sa amin ng mga social elite para dumalo sa koronasyon ng Diyos. Hindi ka ba nahihiya? Anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin dyan? Siyempre, literal ang ibig sabihin. Alam ng lahat sa Jiangsheng na si Lin Chen ay isang walang kwenta na pinalayas ng aming pamilyang Chen. Pero ikaw, itinuring mo siyang kayamanan. At dinala mo pa siya sa seremonya ng koronasyon ng emperador. Ikaw talaga ang nakakahiya sa pamilyang Shen. Ang pagpapalayas kay Ginoong Lin Chen ang magiging pinagsisisihang desisyon na pinagsisisihan. Pero kailangan kitang pasalamatan. Pasasalamat? Bakit mo ako pinasasalamatan? Kung hindi ka bulag at itinakwil si Lin Chen, paano ko siya makukuha? Paano kung ganito kasakdal ang asawa? Ikaw ay kasal na. Sakdal binibining Shen, napakababa ng iyong panlasa. Para kay Lin Chen, isang walang kwenta. Kahit sinong lalaki sa lungsod namin ay mas magaling kaysa sa kanya. Pagdating sa kasakdalan, syempre, si Ginoong Shu pa rin ang nangunguna. Hindi lang siya may mataas na katayuan, kundi isa ring senior executive ng Wansheng Group. Pagdating sa hitsura, kundi gwapo rin. Kumpara kay Lin Chen, isang mekaniko ng sirang kotse. Anong araw, isang ilalim ng lupa. Ikumpara mo ako sa kanya, hindi ba't iniinsulto mo ako? Makitid ang pananaw mo. Nakikita mo ako. Parang palakas sa balon tumingin sa buwan, hindi kita sinisisi. Kapag tapos na ang seremonya ng koronasyon, makikita mo rin ng natural. Nakikita mo ako bilang isang maliit na plankton at nakikita ang asul na langit. Anong sinabi mo? Lin, ang kapal ng mukha mong sabihin ang mga salitang yan. Wala kang hiya. Eksakto, Master Shu ay isang senior executive ng Wansheng Group na hinahangaan ng lahat. Ano ka? Anong ikumpara mo kay Master Shu? At naniniwala ka pa rin sa kanya. Senior executive ba siya ng Wansheng Group? Talagang nabaliw ka na. Ikaw, ang kapal ng mukha mong sabihin kung hindi dahil sa araw na iyon, ginulo mo ang banket, ang bilyon-bilyong order na ito. Sana nakuha na natin ang 10 bilyong order. Kulang higit pa sa pagkabigo. Kung hindi dahil sa'yo, ang aming pamilyang Chen at ang Wansheng Group ay sanay nakapagkaroon ng malalim na kooperasyon. Ngayon, iniisip mo pa rin na ako ang pumipigil sa'yo. Wala ka ng pag-asa. Hindi ba? Sa nakaraang 3 taon,
Ako palagi ang nagpanatili ng kabuhayan ng pamilyang Chen. Nakapagtabi ka na ba kahit piso? Akala ko magsisisi ka pagkatapos mong mapagtanto ang pagkakamali mo. Mukhang ngayon, ang paghihiwalay sa'yo ang pinakatamang desisyon, Lingshan, tama ang ginawa. Lingshan, tama ang ginawa mo. Hindi ka karapat dapat sa isang basurang tulad niya. Talagang hindi ko maintindihan ang pamilya nating Chen. Anong kasalanan ng ginawa mo at nakilala mo ang isang malas na tala? Sa ganitong paraan, libre na ang kain at inumin natin, hindi pa kasama ang pamilya nating Chen, ginulo pa ang 1 bilyon na order natin at ginulo pa. Siya ay isang tunay na kontrabida. Kung hindi dahil sa akin, ang pamilya ninyong Chen. Kahit ang Wansheng Group, wala kayong karapatang harapin ng diretsyo. Paano pa kaya ang order na 1 bilyon? Tama na yan. Kailan ka ba titigil sa pagiging matigas ang ulo? Sige na, Lingshan, huwag kang magalit. Hindi sulit para sa isang loser na ito. Eksakto. Order lang na 1 bilyon yan, di ba? Ang iba, Ginoong Shu ay isang senior executive sa Wansheng Group at may malapit na relasyon sa emperador. Basta sabihin lang ni Ginoong Shu ang isang salita. Ang order na 1 bilyon mula sa Wansheng Group ay magiging napakadali na lang. Noong mga nakaraang araw, ang pamilya nating Chen ay nasa krisis. Si Ginoong Shu ang tumulong sa atin at naayos ito. Isang order lang na 1 bilyon. Para kay Ginoong Shu, ayos lang yan. Ang ibig mong sabihin ay ang nangyari noong nakaraan. Ang pamilyang Chu sa Yanjing ay sumali sa 3 pamilya para alisin ang mga kalaban. Hindi mo kayang ayusin ang bagay na ito. Ano? Ang pamilyang Chu sa Yanjing ang pumigil sa atin. Kaya pala ang pamilya nating Chen ay napigilan ng walang kapangyarihang lumaban. Ang 4 na pamilya sa Tianjin, kayang-kaya mong hawakan ang pamilyang Chu. Ginoong Shu, ang galing-galing mo talaga. Ikinagagalak ko. Ginoong Shu, ang humble mo naman, hindi ko inaasahang tutulungan mo ang pamilya Chen. Hindi ka natatakot na maging kaaway ng pamilya Chu. Lubos na nagpapasalamat si Lingshan. Ang ating relasyon, hindi na kailangang sabihin ang mga ito. Talagang batang may pangarap si Ginoong Shu. Hindi lang siya senior executive ng Wansheng Group, kahit ang pamilya Chu sa 4 na pangunahing pamilya sa Yanjing, binibigyan pa ng 3 puntos si Ginoong Shu. Kung maikakasal ang aming Lingshan kay Ginoong Shu, makakapanatag na ako. Tita, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala kay Lingshan. Kahit ang pamilya Chu sa Beijing, hindi nila ako kayang abihin. Tungkol naman sa'yo, mahilig kumain ng soft rice ng babae. Kumain ka na lang ng maayos. Huwag kang palaging nagpapanggap. Wala, binibining Shen. Gusto ko pa ring payuhan ka. Para sa isang lalaking kumakain ng soft rice tulad niya, kumusta, binibining Shen, na nakikipag-ugnayan pa rin sa kanyang dating asawa. Dapat mong iwanan siya. Anong klaseng tao si Ginoong Lin? Wala kang karapatang magsalita. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka kwalipikadong magkomento kay Ginoong Lin. Ano ang sinabi mo? Hindi mo kayang mag-iba ng mabuti at masama. Tinutulungan lang kita. Kung magmamatigas ka, magsisisi ka mamaya. Ano ang kinalaman mo dyan? Huwag mo nang pansinin, Ginoong Shu. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanila. Magsisimula na ang seremonya ng koronasyon. Pagkatapos ng seremonya ng koronasyon, paparusahan kita. Ipapaalam ko sa iyo ang kapalit ng paglaban sa akin. Lin Chen, ikaw na ang bahala dyan. Maligayang pagdating sa bulwagang hari ng apoy, emperador ng apoy, para sa seremonya ng koronasyon. Iyon ang dahilan kung bakit ka narito. Malinaw na malinaw kay Gong kaya hindi ko nasasayangin ang oras ninyo dito. Pakiusap, Emperador Yan. Pakiusap po, Emperador Yan. Kalokohan. Ito ang emperador. Napakabata niya. Bakit pamilyar ang taong ito? Parang ang manugang ng pamilya Chen sa Jiangcheng. Paano nangyari yon? Isang manugang lang. Anong karapatan mayroon siya na dumalo sa seremonya ng koronasyon ng emperador? Napakatanga nitong gago. Sa seremonya ng koronasyon ng emperador, malamang hindi niya alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Karapat dapat siyang mamatay. Kung hindi dahil sa tangang ito ang aming pamilyang Chen, hindi mawawala ng 1 bilyong order mula sa Wansheng Group. Talagang wala ng pag-asa si Lin Chen ngayon. Sino ba naman ang nag-utos sa kanyang galitin ang emperador? Ang emperador hindi madaling pakisamahan. Noong sinalakay ng mga kaaway, walang nakaligtas. Ang laki ng ginawa sa akin ni Lin Chen ngayon. Ngayon ang araw ng kanyang kamatayan. Lin Chen, kahit na mayabang ka nun, may hangganan ka pa rin. Ngayon, kailangan mo bang mamatay? Anong ginawa ko? Ito ang seremonya ng koronasyon ng emperador. Hindi ito ng pamilya Chen. Malapit nang dumating ang emperador. Umakyat ka na ngayon. Maliban sa paggawa ng gulo, ano pa bang magagawa mo? Gusto kong umakyat sa entablado. Alam mo ba, kung magkakagulo ka sa handaang ito at may gagawin ka, panaginip lang yan na maging hari ng impyerno. Ano ang magiging resulta? Ano ang katapusan? Naghahanap ka ng kamatayan. E di mas lalo akong manonood. Paano ako pinatay ng emperador ng apoy? Lin Chen, dahil sa ating 3 taong relasyon, panghuling payo ko ito sa'yo. Kung gusto mo pang mamatay, wala na akong kinalaman dyan. Lingshan, yang basurang yan gustong mamatay. Bakit kinakausap mo pa? Bakit hindi ka nalang bumalik agad? Ginang Chen, pakiusog po.
Lingshan, anong pakialam mo sa basurang yon? Gusto niyang mamatay? Hayaan mo na lang siyang mamatay. Yun nga, patay na ang basurang yon, wala namang magbabago. Buti na lang nakipaghiwalay na si Lingshan sa basurang ito. Kung hindi, madadamay siya sa kahibangan ng tangang yon. Kapag nagalit ang emperador, magkakalat na naman ng mga bangkay. Linchen, kasalanan mo ito, kaya naman pala ako... Buisit, ang walang kwentang basurang ito, naghahanap lang ng gulo at nasira pa ang pagkakataon ko. Nandito na tayo. Gusto kong makita kung paano mamamatay ang tangang ito. Sa tingin ko, sobra lang sa pagganap ang walang kwentang tao na ito. Akala mo talaga hari ka ng apoy. Hindi talaga alam ng emperador kung ano ang gagawin. Ang lingkod na si Gong Yanqing ay nagpupugay sa emperador. Ano? Emperador, Ano? Paano nangyari ito? Ang walang kwentang ito pala ang emperador. Ito na nga. Anong nangyayari? Linchen, siya nga pala ang emperador. Hindi ko rin alam. Kung si Lin Chen ang emperador, edi lahat ng sinabi niya noon ay totoo. Ang 10 bilyon na order ng Wansheng Group, ano? Siya nga talaga ang emperador. Wansheng Group, Xiaotianye, maligayang pagbabalik ng Yan Emperor. Maligayang pagbabalik ng Yan Emperor. Tumayo kayo. Ang Flame King Palace ay tahimik sa loob ng 3 taon na nagdulot ng kawalan ng liderato sa buong komunidad ng negosyo ng China at mga demonyo ay kumakalat ng walang kontrol. Ngunit mula ngayon, matatapos na ang ganitong pangyayari. Ibabalik ko ang pinakamataas na karangalan ng Palace of the Flame King. Kaya ikaw nga pala ang Lord of Hell. Bakit hindi mo sinabi nun pa? Sinabi ko na sa inyo mula pa sa simula, pero naniniwala ba kayo? Lingshan 3 taon ng pagtutulungan. Hindi ko kayang ipagpalit ang kalahati ng tiwala mo isang estranghero. Napakaungol o puno pa nga ng butas. Sa iyong mga mata gusto mong maniwala. Hindi totoo yan. Kung hindi dahil sa pamilya kong Chen, isang pangatlong klaseng pamilya lang, paano ito makakasali sa pinakamataas sa loob ng 3 taon? Kung hindi dahil sa akin, ang 1 bilyong order ng Wansheng Group, paano mapupunta sa pamilya mong Chen? Sa nakaraang 3 taon, napakarami kong ginawa para sa pamilya mong Chen. Pero dahil sa isang tao na nagpapanggap na senior management ng Wansheng Group, isang estrangherong nagsabing, kilala ako, at ilang salitang pangungutya. Sa huli, palitan ng pamilyang Chen na may utang na loob ako sa'yo. Lin Chen, hindi. Emperor pamilya tayo. Umuwi na tayo at pag-usapan ito. Pamilya? Oo, pamilya. Pamilya lang asawa ka ni Lingshan, kaya natural lang na mabuting manugang ka. Nang iniinsulto mo ako sa iyong mga salita, naisip mo bang pamilya kita, pambobula at pananakot? Nang inaapi mo ako, naisip mo ba ang mangyayari ngayon? Ito. Hindi mo alam hanggang sa mabangga mo ang pader, huli na. Bago ka pa lumingon, nabangga mo na ang pader sa timog. Huli na. Linchen, alam kong mali ako. Pwede bang pakinggan mo muna ang paliwanag ko? Chen Lingshan, may sasabihin ka pa ba? Sa pagitan natin, wala nang connection sa pagitan natin. Mula ngayon, sana'y huwag mo na akong gambalain. Chu Zhenghao. Ngayon, ang lakas ng loob mong sabihing executive ka ng Wansheng Group, kilala mo pa ba ako? Tapos na. Tapos na talaga. Paulit-ulit mo akong ginugulo. Tapos na ngayon. Shen Liang, naalala mo ba yung plano na sinabi mo sa akin? Ngayon, gagamitin mo pa rin ang ganitang masamang plano para makuha ang control sa Kanglan Group? Hindi ko kaya. Nagkamali ako. Ako, si Lin Chen, ay ipinahahayag na ang sino mang maglakas loob na saktan si Miss Shen ay hindi gumagalang sa hari ng langit at kaaway ng buong China. Miss Shen, sa natitirang buhay mo, gusto mo bang samahan ako?